Kabanata 911. Ang Chen Kun Immortal Sect at ang Immortal Imperial Clan ay talagang bigo. Sila rin ang pinakamataas na sekta. Gayunpaman, wala silang natagpuan sa sandaling ito. At ang kanilang katunggali, ang kanilang pinakamalaking kaaway na si Lin Xuan. Talagang nakakuha ng pinakamaraming. Ito ang nagpapabaliw sa kanila sa selos. Ngunit wala silang magagawa, dahil masyadong malakas ang kabilang partido. Mas maganda na ngayon. Nandito ang ninuno. Kaya mong harapin ang batang ito. Ang mga ninuno na pumasok ay labis ding nagulat. Naramdaman nila ang nakakagulat na hininga ng apoy na nagmumula sa harapan. May mga kayamanan talaga sa Immortal Palace na ito. Ang mga mata ni Zhao Wuji ay parang kidlat, at mabilis niyang hinanap si Lin Xuan. Hindi nagtagal, nilock niya si Lin Xuan. Natuklasan niya na may 5 flame talisman sa tabi ni Lin Xuan. Ang bawat anteng-anteng ng apoy ay napakaliwanag at may malakas na kapangyarihan. Ang mga apoy na iyon ay dapat na likas na apoy ng tao. Sa hindi inaasahan, aktwal na nakolekta ni Lin Xuan ang 5 likas na apoy ng tao. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ay higit pa sa iba. Napakagaling talaga ng batang ito. Napakahusay. Si Zhao Wuji ay labis na nasisiyahan dito. Sunod-sunod din ang paghahanap ng ibang mga ninuno. Gayunpaman, nang matuklasan ng mga ninuno na ito na ang kanilang mga tao ay walang natamo. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging lubhang madilim. Halimbawa, sina Elder Baekhyun, Elder Kai Tian at iba pa. Nalaman nilang walang nakita ang kanilang mga kasama. Paano naging ganito? Mabilis silang dumating at sunod-sunod na nagtanong. Ang mga tao mula sa Chen Kun Immortal Sect at ang Immortal Emperor Clan ay halos umiyak nang sabihin nila ang kwento. Matapos marinig ito, naging mamamatay tao ang 2 Super Elder. Bigla silang lumingon at tinitigan si Lin Xuan, na may mamamatay na hangarin na lumilitaw sa kanilang mga mata. Napakalaki na ng nakuha ng batang ito. Sunggaban natin. Sa pag-iisip nito, tumaas sa langit sina Elder Baekhyun at Elder Kai Tian. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay parang isang malawak na karagatan, na pumatay kay Lin Xuan. Ang eksenang ito ay napakabigla na ang mga mukha ng mga nakapaligid kay Lin Xuan ay nagbago ng husto. Maging si Lin Xuan ay sumimangot. Sa oras na ito, ipinalakpak ni Zhao Wuji ang kanyang kamay at pinigilan ang puwersang ito. Lumapit siya kay Lin Xuan at malamig na sinabi, "Kayong dalawa, ano ang ibig ninyong sabihin?" Ano ang ibig sabihin? Malamig na sumangot si Elder Baekhyun, "Kayamanan, lahat ng nakakakita nito ay may bahagi. Masyado kang kumuha. So be it, hindi rin kita ibubuli. Mayroon kang 5 rune. Maaari mong itago ang isa at ibigay ang natitirang 4. Tama yan. Ibigay mo." Malamig ding sigaw ni Elder Kai Tian. Ang boses niya ang dahilan ng pagkabasag ng kawalan ng laman. Ang mukha ni Zhao Wuji ay nakakatakot na madilim. Pakiramdam ni Chen Bawang at ng iba pa ay parang kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Dahil natuklasan nila na hindi lang pala itong 2 Super Elder. Ang iba pang mga ninuno ay dumating ng magkasama. Malinaw, ang mga taong ito ay walang mapapakinabangan. Gusto ng lahat na makakuha ng isang piraso ng pie mula kay Lin Xuan. Tiningnan ni Elder Wan Shan ang 4 na anteng-anteng sa kamay ng batang Diyos ng digmaan. Pagkatapos, tahimik siyang naglakad patungo kay Zhao Wuji. Handa siyang makipagsanib puwersa kay Zhao Wuji. Walang paraan, maliban kay Lin Xuan, ang batang Diyos ng digmaan ay may pinakamaraming natamo. Tinataya na ang mga taong ito ay gagawa ng aksyon laban sa kanila maaga o huli. Sa halip na gawin ito, mas mabuting direktang makipagsanib puwersa kay Samsara. 2 lang kayo, at 7 kami dito. Magkaroon ng ganap na kalamangan. Ngumisi si Elder Baekhyun, "Wala ka talagang laban. Sumuko ka na lang. Kung hindi, hindi ito magiging kasing simple ng pagkatalo sa iyo. Direkta naming sisirain ka." Sinong nagsabing 2 lang ang tao? Tumayo din si Lin Xuan at umabant ng isang hakbang. Ang sword energy sa kanyang katawan ay pumailan lang sa langit, diretsyong bumagsak patungo sa langit. Ang napakalaking kapangyarihang iyon ay tumama sa lahat ng direksyon. Nagbago ang mga ekspresyon ni Elder Baekhyun at ng iba pa sa kabilang panig. Natuklasan nila na si Lin Xuan ay napakalakas. Mukhang hindi naman siya hamak sa kanila. At ako,
Ang batang Diyos ng digmaan ay sumulong din ng isang hakbang, at ang kapangyarihan ng katawan ng hari ng Diyos ay sumabog. Hindi rin siya mas mahina kaysa sa 88th level existence. Sa pagdaragdag ng Lin Xuan, ito ay naging 4 na laban sa 7. Bagaman, dehado pa rin. Gayunpaman, mayroon ng laban. Kahit dalawa pa kayo, walang magbabago. Malamig na sabi ni Elder Kaitian. Lumingon siya at tumingin sa mga tao sa likod niya. Sinabi niya, lahat, ang mga anteng-anteng sa harap mo ay umabot ng 9 sa kabuuan. Sapat na para tayo ay magbahagi. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ito ng magkasama. Tumanggo rin ang mga ninuno. Dahil wala ng shooting stars dito. Sa una, paminsan-minsan, ang ilang mga meteor ay lilipad palabas sa apoy ng apoy. Gayunpaman, kalaunan ng makuha ni Lin Xuan at ng iba pa ang mga anteng-anteng na ito. Nagsimulang sumipsip ng crazily, ang apoy sa apoy puyo ng tubig. Mula noon, hindi na muling lumipad ang mga bulalakaw na iyon. Sa makatuwid, ngayon gusto kong makuha ang likas na apoy ng tao. Maaagaw lang nila ang anteng-anteng ni Lin Xuan. Ang kapaligiran ay naging lubhang tense. Si Zhao Wuji ay tumingin din ng solemna. Tumingin siya kay Lin Xuan at pagkatapos ay kay Elder Wan Shan. Sabi niya, huwag kang lumaban. Humanap ng paraan palabas dito. Nakuha na natin ang likas na tao fire, kaya hindi na kailangang labanan sila ng desperadong. Umalis ka na lang. Tumanggo si Lin Xuan. Si Elder Wan Shan sa gilid ay nagpahayag din ng kanyang pangunawa. Naghahatid din siya ng mga mensahe sa kanyang mga nasasakupan. Magsanib puwersa tayo mamaya at lumaban. Tila nakita ni na Elder Baekhyun at Elder Kaitian ang intensyon ni Zhao Wuji. Ikanaway nila ang kanilang mga kamay at nagsabi, mabilis, sugpuin ang buong mundo. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong makatakas. Ilang ninuno sa likod niya ang mabilis na kumilos at sumugod sa iba't ibang espasyo. Ang banal na kapangyarihan sa kanila ay malawak at magkakaugnay. Binalot nito ang buong Immortal Palace. Kumilos ka. Galit na umungol si Zhao Wuji at nanguna upang kumilos. Si Lin Xuan, ang batang Diyos ng digmaan, at si Elder Wan Shan ay biglang umatake. Sumabog ang kapangyarihan sa kanila. Umakyat sila sa langit at nakipaglaban sa malayo. Sumiklab ang digmaan sa isang iglap. Sunod-sunod na umatras ang mahihinang Diyos na mga hari sa kanilang paligid. Ang ganitong klaseng eksena ay hindi nila kayang labanan. Ito ang labanan ng 88th level God King. Ang natitirang kapangyarihan lamang ng isang pagsabog ng enerhiya ay sapat na upang maalis ang mga ito. Sa sandaling kumilos siya, kinuha ni Lin Xuan ang Demon Suppression Tower. Kolektahin si Chen Bawang, Sheer Sword God at iba pang matatanda ng Samsara sect. Pagkatapos, ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay pumailan lang sa kalangitan, na nagbukas ng kawalan. Damn boy! Namula ang mga mata ni Elder Baekhyun nang makita niya ang tore na ito na pinipigilan ng demonyo. Ito ang kayamanan ng kanilang Immortal Imperial Clan. Sa orihinal ito ay nasa mga kamay ng anak ng Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa kamay na ito ng batang ito. Dapat niya itong bawiin. Iniunat niya ang isang malaking kamay at hinawakan si Lin Xuan ng labis. Ang malaking kamay na ito ay kumikinang sa itim na liwanag. Para itong madilim na ulap na tumatakip sa lahat. Ang mga nanunood sa di kalayuan ay nanginginig at nakahandusay sa lupa. Ang banal na kapangyarihan sa palad na ito ay nakakatakot. Nguso. Malamig na sumangot si Lin Xuan at agad na iniligpit ang Demon Suppression Tower. Pagkatapos, kinuha niya ang Divine Sword of the Sky at itinutok ang espada sa langit. Ang maliwanag na enerhiya ng espada ay palm unit sa kawalan at tumama sa malaking palad. Ang dalawa ay nagbanggaan, at ang matalim na talam sa espadang ito ay masyadong nakakatakot. Nang inag ang palad na ito, natigilan si Elder Baekhyun, at mabilis niyang binawi ang kanyang palad. Ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang lakas ng kabilang partido. Nagawa talaga nitong makipagkumpetensya sa kanya at harangin ang kanyang palad. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang lalaking ito ay ganap na lumaki. Kasabay nito ang isang dagandong mula sa malayo. Paanong ang Heavenly Sword ay nasa iyong kamay? Paano mo ito nakuha?
Nabaliw si Elder Kaitian nang makita niya ang eksenang ito. Ito ang banal na espada ng Qiankun Sword God. Ngayon, inagaw ito ni Lin Xuan. Paano ang Qiankun Sword God? Hindi kaya nahulog siya sa kamay ng kabilang partido. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, nabaliw si Elder Kaitian. Siya ay umungal at pinatay si Lin Xuan. Si Elder Kaitian ay napuno ng pagpatay na layunin at sinuntok, pinatay si Lin Xuan. Ang kamao ang may hawak ng kapangyarihang lumikha ng mundo. Nagdilim ang mukha ni Lin Xuan at iwinagayway niya ang Heavenly Sword sa kanyang kamay. Gumawa siya ng kakaibang sword strike at tinamaan ang kamao ng kalaban. Boom! Isang dumadagandong na tunog ang dumating. Talagang pinaalis ng kamao ng kalaban ang kanyang sword energy. Nagulat din siya. Nagulat si Lin Xuan, napakalakas ba nitong si Elder Kaitian? Hindi ito ordinaryong level 88 God King. Boy, ikaw lang ba? Gusto mo pa ba akong ipaglaban? Ngumisi si Elder Kaitian at muling sumuntok. Kumilos din si Elder Baeksuan sa tabi niya. Ang dalawang 88th level na Elder ay sabay na sumalakay kay Lin Xuan. Nang tingnan ng lahat ang eksenang ito, natigilan sila. Tapos na. Patay na ang batang ito. Nagbago din ang ekspresyon ni Zhao Wuji. Hindi maganda. Galit siyang umungol at mabilis na sumugod, sinusubukang iligtas si Lin Xuan. Pigilan mo siya para sa akin. Ungol si Elder Baeksuan. Kumilos ang ibang mga ninuno at pinigilan si Zhao Wuji. Umiling si Zhao Wuji, umalis ka rito. Pinatugtog niya ang Wuji Divine Map at itinulak pabalik ang isang ninuno sa kanyang harapan. Ngunit ang ninunong iyon ay isa ring walang awa na tao. Bagamat nasugatan siya, mabilis siyang sumugod. Tinitigan niya si Zhao Wuji at sinabing, hindi kita papalampasan. Mapot! Umungol si Zhao Wuji, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog. Labanan ang ninunong ito. Sa kabilang panig, sina Elder Baeksuan at Elder Kaitian. Napatay na ng dalawang tao si Lin Xuan. Boy, tingnan ko kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Si Elder Baeksuan ay mamamatay tao. Nagngangalit din si Elder Kaitian. Naglakas loob kang patayin ang walang katulad na henyo ng ating immortal sect. Pag nahuli kita, mapapawi ka. Dalawang walang kapantay na puwersa ang sumalakay kay Lin Xuan. Galit na umungal si Lin Xuan at baliw na ginamit ang kapangyarihan ng reincarnation. Ilagay ang lahat ng kapangyarihan sa Sky Divine Sword. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang lihim na sining ng digmaan. Ang lalaki at espada ay nagsanib sa isa, naging isang nakakagulat na enerhiya ng espada na pumailan lang sa kalangitan. Boom! Sa susunod na sandali, ang espadang ito ay bumangga sa kapangyarihan ng dalawang matanda. Gumagawa ito ng malakas na dagandong. Nawala ang lakas ng espada. Ngunit talagang naharang ang pag-atake ng dalawang matanda. Paano ito posible? Harangin talaga ng batang ito. Bulalas ni Elder Baeksuan, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Nagdilim din ang ekspresyon ni Elder Kaitian. Ang kabilang partido ay malinaw na mayroon lamang level 50 cultivation. Kahit na ito ay laban sa langit, imposibleng maging napakalakas. Kahit na ang kalaban ay may magic weapon sa kanilang mga kamay. Maaaring makipagkumpetensya sa isang 88th level na God King. Gayunpaman, dalawa na silang tao ngayon. Hindi kaya-kayang sugpuin ng dalawang tao ang isa't isa. Ilabas ang lahat at walang pigilan. Galit na umungal si Elder Kaitian, at ang kapangyarihan ng universo sa kanyang katawan ay ganap na sumabog. Sa kabilang panig, huminga din ng malalim si Elder Baeksuan. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, lumitaw ang isang sinaunang simbolo ng imperial. Ipinakita niya ang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan ng Imperial Clan. Nagpatayan na naman ang dalawa. Umungol si Lin Xuan, at ang kanyang espada ay sumanib sa isa. Kaharap ang dalawang Super Elder, hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Buong lakas siyang hamampas. Ang dalawang panig ay lumaban ng sama-sama, sumabog na may kakilakilabot na kapangyarihan. Ang walang laman sa paligid ay patuloy na nadudurog. Paulit-ulit na napaatras ang mga nanunood sa di kalayuan. Ang ilan na mabagal na tumakbo ay direktang nabugbog sa ambon ng dugo. Pati ang mga matatandang umatras sa malayo ay nanginginig pa rin. Grabe ang laban na ito. Nakakainis ang batang ito. Ang ilang mga tao ay nagbulalas,
maaari talaga siyang makipagkumpetensya sa dalawang Super Elder. Ang mga tao mula sa Chen-kun Immortal Sect ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagsabi, hindi niya siya mapipigilan ng matagal. Siya ay tiyak na mabibigo. Ang mga tao mula sa Immortal Imperial Clan ay nanunuya din at nagsabi, tama. Hulihin ang batang iyon at pahirapan hanggang mamatay. Sa kalangitan, si Lin Xuan at ang kanyang espada ay nagsanib sa isa, lumalaban sa lahat ng direksyon. Ang walang katulad na enerhiya ng espada ay yumanig sa buong mundo. Ang kakila-kilabot na daan ay nanginig. Pero pinigilan pa rin niya. Talagang napakalakas ni Lin Xuan. Gayunpaman, kaharap niya ang dalawang Super Elder. Bawat isa sa dalawang Super Elder na ito ay sobrang nakakatakot. Lahat sila ay mas malakas kaysa sa ninuno ng Pangangaso mula noon. Sa sandaling ito, nagsanib puwersa ang dalawang tao. Nagawa ni Lin Xuan na lumaban, na hindi kapani-paniwala. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis dito. Kung hindi, ang sitwasyon ay magiging mapanganib. Ang dalawang ninuno ay nagtama ng ligaw, kaya patuloy na umatras si Lin Xuan. Hindi nagtagal, samuka si Lin Xuan ng banal na dugo. Ang banal na espada sa kanyang kamay ay naging mas madilim din. Napakahusay. Nasasaktan ang batang ito. Naghiyawan ang mga taong nasa malayo nang makita ang tagpong ito. Si Zhao Wujie, sa kabilang banda, ay mukhang mabangis habang muli niyang tinataboy ang kanyang kalaban. Gayunpaman, sa oras na ito, isa pang uri ng ninuno ang dumating upang pumatay mula sa malayo. Pinigilan ng dalawang ninuno si Zhao Wujie. Wala nang posibilidad na kumilos si Zhao Wujie. Mapot, kung mamatay si Long Zhan, ako, ang Samsara Sect, ay hinding-hindi ka pababayaan. Ungol si Zhao Wujie. Ngumisi lang ang mga ninunong iyon at hindi pa rin umaatres. Matapos maabot ang puntong ito, imposibleng huminto sila. Dapat nilang makuha ang likas na apoy ng tao. Boy, stop resisting, wala kang laban sa amin. Maging masunurin ka lang at sumuko. Sina Elder Baekhyun at Elder Kaitian ay nagpapakumbaba. Feeling nila may chance silang manalo. Ang mukha ni Lin Xuan ay nakakatakot na madilim. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang Super Trump card. Kailangan mong labanan ang iyong paraan sa labas ng pagkubkob. Sa sumunod na sandali, isang napakalamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Lumitaw sa paligid ko ang mundo ng 6 na kaharian. Naghanda si Lin Xuan na gamitin ang kapangyarihan ng mga fragment ng Samsara Sword. Bagaman, hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas para ipatawag ang multo ng Samsara Sword. Gayunpaman, hanggat ang mga fragment ng Samsara Sword ay idinagdag, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay madodoble. Pumatay. Umungol si Lin Xuan, at ang 6 na mundo sa paligid niya ay sumabog na may maliwanag na liwanag. Ang malakas na aura ng reincarnation ay lumusot sa mundo. Si Lin Xuan ay muling naging liwanag ng reinkarnasyon at mabilis na sumugod. Kumilos ka. Muling kumilos sina Elder Baekhyun at Elder Kaitian. Muling nagbanggaan ang dalawang panig. Sa pagkakataong ito, naharang ang pag-atake ng dalawang matanda. Si Lin Xuan, sa kabilang banda, ay sumugod sa malayo. Hindi maganda. Pigilan mo siya dali. Natigilan ang dalawang matanda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mapapabuti pa talaga ang lakas ng kalaban. Gusto mo ba talagang tumakas ang kabilang partido? Nang makita ng ibang mga ninuno ang eksenang ito, sila ay kumilos ng galit na galit. Talagang tinalikuran nila ang batang God of War at si Elder Wan Shan. Pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin si Lin Xuan. Nagkaroon ng isa pang nakakagulat na dagandong, at hinarang ng 3 ninuno ang daan ni Lin Xuan. Sa oras na ito, sumugod din sina Elder Baekhyun at Elder Kaitian. Ang 5 matatanda ay nagsimulang manghuli kay Lin Xuan. Ang sitwasyon ni Lin Xuan ay umabot sa matinding krisis. Nadurog ang puso ni Zhao Wujie. Gaano man kalakas si Lin Xuan, hindi niya ito kayang labanan. Ang mukha ni Lin Xuan ay sobrang pangit din. Imposibleng umalis sa Immortal Palace. Kapag napalibutan na ng 5 ninunong ito, tiyak na matatalo siya. Anong gagawin? Kailangan mong humanap ng paraan para makaalis. Bigla siyang nakakita ng puyo ng apoy sa di kalayuan. Naisip niya, baka sumugod siya sa apoy ng apoy.
Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagdalawang isip at muling pinaandar ang kapangyarihan ng 6 na landas ng reincarnation. Lumilipad sa malayo. Kumilos ka. Mabilis na kumilos ang 5 ninuno. Boom boom boom. Ang napakalaking banal na kapangyarihan ay tumama kay Lin Xuan. Ang mundo ng 6 na kaharian ni Lin Xuan ay natagos na. Ang banal na katawan ni Lin Xuan ay nabasag din, at ang langit ay nabahiran ng dugo. Siya ay samuka ng dugo, at ang kanyang ekspresyon ay naging mabangis. Naramdaman ang nakamamatay na krisis, tumingala siya sa langit at umungol. Isang espada ang nagbubukas ng langit. Hinati ng espada ang lahat. Lumipad si Lin Xuan patungo sa apoy ng apoy. Sa isang iglap, sumugod siya sa whirlpool ng apoy. Galit na umungol si Elder Baekhyun, huwag hayaan siyang makatakas. Mabilis silang tumama. Muling tumalikod si Lin Xuan at sumugod patungo sa apoy na whirlpool. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Nang sila ay natulala. Dumating na si Lin Xuan malapit sa flame vortex. Pigilan mo siya dali. Ungol si Elder Baekhyun. Baliw talaga ang batang ito, nakakakilabot ang puyo ng apoy at usok na iyon. Maging sila ay hindi naglakas loob na pumasok ng madali. Naglakas loob na pumasok ang kabilang partido. Parang nasa dulo na talaga kami ng lubod namin. Kung ang kabilang partido ay namatay, kalimutan ito. Ngunit ang kalaban ay mayroon pa ring 5 flame talisman sa kanyang kamay. Kung nahulog din sa whirlpool ang anteng-anteng ng apoy. Tapos wala silang makukuha. Sa makatuwid, dapat nilang itigil ang isa't isa. Galit na umungal si Elder Baekhyun at buong lakas niyang hinampas. Namula ang mga mata ni Elder Kaitian. Ang ilan pang mga ninuno ay nag-atake rin ng galit na galit. Inatake ng napakalaking kapangyarihan si Lin Xuan. Si Lin Xuan ay hindi man lang lumaban, ngunit mabilis na bumilis. Sumugod patungo sa apoy ng apoy. Boom! Ang mga kapangyarihang ito ay tumama sa kanya at gumawa ng isang dumadagandong na dagandong. Ang kanyang banal na katawan ay nabasag, at ang kanyang banal na mga buto ay lumitaw. Nabahira ng dugo ang langit. Siya ay malubhang nasugatan. Ngunit ginamit niya ang kapangyarihang ito upang magpatuloy sa pagpapabilis. Sa wakas, sumugod siya sa apoy ng apoy. Sa kawalan, nawala ang figure ni Lin Xuan. Tanging ang banal na dugo ang natira, lumulutang sa buong kalangitan. Hinabol siya ng ilang ninuno at naglibot malapit sa whirlpool. Nang makita ang tagpong ito, napabuntong hininga ang 3 ninuno. Kinagat ni Elder Kaitian ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Damn it." Hindi man malapit. Tumingin si Elder Baekhyun sa whirlpool, itinaas ang kanyang kamay para gumawa ng clone, at nagmamadaling pumasok. Ngunit sa pagpasok niya, ang clone ay napunit sa lakas ng apoy. Hindi. Nakakatakot ang biglaang pag-atake ng apoy sa loob. Pumasok kami at halos nakatakas sa kamatayan. Kaya ko lang sumuko. Paulit-ulit ding napabuntong hininga ang ilan pang mga tao. Sa kabilang panig, si Zhao Wuji ay nakikipaglaban sa 2 ninuno. Matinding labanan ang 2 panig. Biglang, sa oras na ito, nawala ang hininga ni Lin Xuan. Natigilan si Zhao Wuji at biglang lumingon para tingnan. Natuklasan na ang figure ni Lin Xuan ay nawala. Mayroon lamang ilang banal na dugo ang natitira sa langit. Anong nangyayari? Nasaan si Lin Xuan? Nahulog na ba? Paano naging ganito? Namula agad ang mga mata ni Zhao Wuji. Parang nahulog ang puso niya sa bangin. Hindi niya matanggap ang resultang ito. Si Lin Xuan ang nangungunang henyo sa kanilang reincarnation. Ang hinaharap ay walang limitasyon. Paanong posible na mahulog siya dito? Damn it! Baliw siya. Tinitigan niya si Elder Baekhyun at ang iba pa at sinabing, "Maghintay ka lang. Ako, ang Samsara Sect, ay tiyak na maghihiganti sa paghihiganting ito." Nguso. Malamig na umungol si Elder Kaitian at ang iba pa. Galing din sila sa mga matataas na sekta at hindi sila natatakot sa banta na ito. Ngayon, wala silang aksyon laban kay Zhao Wuji. Dahil, walang mahiwagang anteng-anteng si Zhao Wuji sa kanyang kamay. Itinakda nila ang kanilang paningin sa batang Diyos ng digmaan. Mayroon pa ring 4 na mahiwagang simbolo sa kamay ng kalaban. Dapat makuha nila ito. Sa pag-iisip nito, mabilis silang sumugod. Ang batang God of War, si Elder Wanshan at iba pa, ay mga miyembro ng Earth Spirit Clan.
Nakarating na kami sa exit ng Immortal Palace. Naramdaman nila ang dagandong na nagmumula sa likuran. Biglang umikot ang ulo niya. Nang makita ang mga taong nagmamadaling lumapit, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi maganda. Pumunta ka dali. Sa isang iglap, nagmadali silang lumabas ng Immortal Palace. Saan pupunta? Ipaubaya mo sa akin. Ibigay ang Fire Talisman. Galit na hinabol ni Elder Bixuan at ng iba pa. Maging ang dalawang ninuno na umatake kay Zhao Wuji ay tumigil sa kanilang ginagawa. Tumalikod na rin sila at umalis. Nakamit ni Zhao Wuji ang kanyang kalayaan at sumugod patungo sa apoy ng apoy. Gusto niyang sumugod at tingnan. Gayunpaman, nang dumating ito sa malapit, ang lakas ng apoy ay tumaas ng husto. Kakapasok lang niya sa puyo ng apoy. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng banal na apoy ang sumambulat. Patumbahin mo siya. Puff! Si Zhao Wuji ay nagluwa ng isang subo ng banal na dugo at ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Pagpasok pa lang niya ay nasugatan na siya. Masyadong malakas ang kapangyarihan sa apoy na ito. Kahit na ang ika-88 na antas na hari ng Diyos ay hindi napigilan ito. Natatakot ako na si Lin Zuan ay naging abo. Paano naging ganito? Napaungol siya sa kawalan ng pag-asa. Marami ring pinag-uusapan ang mga taong nanunood ng labanan mula sa malayo. May nagsabi, nahulog na si Long Zon. Sayang naman. Ang isang walang katulad na henyo ay naalis na parang abo. Ang iba ay sarkastiko na nagsabi, karapat-dapat siya. Sino ang gumawa sa kanya ng napakayabang? How dare you compete with so many ancestors? Tara na, umalis ka na dito. Ang pananatili dito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sunod-sunod ding umalis ang mga taong ito. Kabilang panig. Sa loob ng apoy. Mabilis na nag-shuttle si Lin Zuan. Siya ay nasa napakasamang kalagayan at ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso. Tinamaan siya ng malakas. Buti na lang at pumasok siya. Hindi niya naramdaman ang hininga ng ibang tao. Iniisip ang mga taong iyon, hindi sila makakapasok. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Sa katunayan, noong una siyang pumasok, naramdaman din ni Lin Zuan ang nakakatakot na kapangyarihan ng banal na apoy. Maging siya ay hindi makalaban sa ganitong uri ng siga. Pero sa kabutihang palad, may fifth flame talisman sa paligid niya. Pinalibutan siya ng 5 anteng-anteng na ito. Ang anteng-anteng ay sumisipsip ng maraming kapangyarihan ng likas na apoy ng tao. Sa sandaling ito, ang mga apoy na ito ay magkakaugnay, na parang bumubuo ng isang hadlang. Pinuprotektahan si Lin Zuan. Masasabing hindi pinagbantaan si Lin Zuan sa puyo ng apoy na ito. Patuloy siyang lumilipad patungo dito. Pagdating niya sa isang tahimik na lugar, naupo siya ng naka-cross-legged. Nagkaroon ng kakilakilabot na apoy sa paligid. Parang mundo ng apoy dito. Walang iba kundi apoy. Matapos huminto si Lin Zuan, mabilis niyang nabawi ang kanyang lakas. Naglabas siya ng maraming henyo na kayamanan mula sa storage ring. Mayroong maraming kayamanan sa kanyang mga kamay. Pagkatapos sumisipsip ng isang malaking bilang ng mga likas na kayamanan. Ang kanyang sirang banal na katawan ay nakabawi sa napakabilis na bilis. Hindi nagtagal bago bumalik sa normal ang mga bagay. Gumaling din ng husto ang kanyang kutis. Binuksan ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya, ano ang susunod nating gagawin? Ligtas na manatili dito. Gayunpaman, pagkatapos na lumabas, malamang na siya ay kukubkuban muli ng mga ninuno na iyon. Kung isa sa isang hamon. Kahit nakaharap ang mga malalakas na lalaki gaya ng Bixuan Patriarch o Kaitian Patriarch. Hindi rin siya natakot. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng mga taong ito ng pagkakataong lumaban ng mag-isa. Sa sandaling umatake ang mga ninuno na ito sa mga grupo, hindi na sila kayang labanan ni Lin Zuan. Buti sana kung mapapabuti pa ang kanyang lakas. By that time, baka makatayo na tayo sa crowd. Gayunpaman, naabot niya ang ganitong estado. Gusto kong makabuluhang mapabuti ang antas ng aking paglilinang sa maikling panahon. Hindi ganoon kadali. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumayo si Lin Zuan. Binalak niyang galugarin ang apoy nang hindi pa lumalabas. Tingnan kung maaari kang mangolekta ng higit pang likas na apoy ng tao. Patuloy na lumipad si Lin Zuan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal lumipad, napapaligiran ng malagim na apoy.
Nararamdaman lang ni Lin Xuan na habang lumipad siya pasulong, mas nakakatakot ang kapangyarihan ng apoy. Buti na lang at may fifth flame talisman sa paligid niya, na tumulong sa kanya na labanan ang lahat. Boom! Matapos muling dumaan sa dagat ng apoy, biglang naging malinaw ang eksena sa unahan. Sa unahan, may malawak na espasyo. Maraming mga pattern ng apoy sa espasyong ito. Sila ay konektado magkasama. Ang intertwining ay bumubuo ng isang mahiwagang pattern. Ang pattern na ito ay sumasakop sa buong espasyo. Mataman itong tiningnan ni Lin Xuan, gustong makita kung ano ang pattern na ito. Ngunit sa sandaling ito, ang mahiwagang pattern ay biglang gumalaw. Sa susunod na sandali, agad itong bumukas na parang isang mata. Agad itong tumutok kay Lin Xuan. Biglang bumukas ang mga mahiwagang mata. Tinitigan niya si Lin Xuan. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang isang flame rune. Nang matitigan si Lin Xuan, ang kanyang buong katawan ay nanlamig saglit. Pakiramdam niya ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nakatitig lang siya sa flame rune sa kanyang mga mata. Lumipad ito patungo sa kanya. Boom! Ang misteryosong flame rune na ito ay dumapo sa kanyang noo. Naglaho. Sandali. Naramdaman ni Lin Xuan ang mainit na hininga na lumalabas sa kanyang katawan. Binalot nito ang buong katawan niya. Ang malakas na puwersa ay tila napunit ang kanyang katawan. Umungol siya sa langit, na winasak ang kawalan. Ang nakapalibot na dagat ng apoy ay patuloy na umiikot. Lumipad ang flame rune sa gitna ng kanyang mga kilay. Katulad ito ng apoy na anteng-anteng na nakuha niya mula sa bulalakaw. Gayunpaman, ito ay mas misteryoso at komplikado kaysa sa apoy na anteng-anteng. Bukod dito, napakahiwaga din ng kapangyarihang taglay niya. Naramdaman ni Lin Xuan ang kapangyarihan sa sandaling ito. Hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti, at mabilis na ipinalibot ang mga sinaunang kasulatan upang makuha ang kapangyarihang ito. Boom boom boom! Naka-cross-legged si Lin Xuan at gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga palad. Mabilis na gumagalaw ang kapangyarihan ng apoy sa katawan. Ang kapangyarihan ng avenue sa kanya ay tumaas ng husto. Hindi nagtagal para sa isang pambihirang tagumpay. Antas 51, Antas 52, Antas 53. Si Lin Xuan ay gumawa ng magkakasunod na tagumpay at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Ang mga batas ng dakilang Dao ay higit pa sa dati. Hindi lamang iyon, natanggap din niya ang kapangyarihan ng banal na apoy. Naramdaman ito ni Lin Xuan. Ang ganitong uri ng apoy ay dapat na ang maalamat na likas na apoy ng tao. Napakahusay. Lubhang masaya si Lin Lingxuan at maaaring lumabas para sa paghihiganti. Ngayon, kahit kinubkob siya ng 5 ninuno, hindi na siya natatakot. Sa isang kislap ng kanyang katawan, tumalikod si Lin Xuan at lumipad palabas. Sa labas ng apoy, ito ay naging napakatahimik. Walang ibang tao dito, tanging si Zhao Wuji lang ang nakatayo dito. Si Zhao Wuji ay natigilan, ang kanyang mga mata ay medyo lumabo. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na mamamatay si Lin Xuan. Paano niya ito ipapaliwanag kapag bumalik siya? Ang kanilang pag-asa para sa reincarnation sect ay nawala. Nang siya ay desperado, biglang kumulo ang apoy ng apoy. Sa wakas, isang sinag ng apoy ang lumipad mula sa loob. Ang maapoy na hiningang iyon ang nagpariak kay Zhao Wuji. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya at mabilis siyang napaatras. Ang kapangyarihan ng apoy na ito ay napakalakas na hindi niya napigilan. Nang umatras siya sa likuran, kumulo ang dugo niya. Tumingin siya sa unahan. Baka may ibang lumitaw. To be honest, kahit ngayon lang, may lalabas na kayamanan. Sa kanyang estado ngayon, wala siya sa mood na kumilos. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na ito ay isang tao na nagpakita. Natigilan siya. Long Zhan, buhay ka pa. Natigilan si Zhao Wuji. Natuklasan niya na ang lumabas na figure ay si Lin Xuan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang kabilang partido ay lumabas mula sa apoy ng apoy na buhay. Hindi ba siya nananaginip? Nagmamadali siyang lumapit at maingat na sinisiyasat ang sitwasyon ni Lin Xuan. Ikaw talaga, buhay ka talaga, ha, ang galing. Tuwang-tuwa si Zhao Wuji kaya napaluha siya. Desperado na talaga siya kanina.
Kuya, wala kang dapat ikabahala, walang mali sa akin. Hindi lang yun, tumaas din ng husto ang lakas ko. Tara, balik tayo, sabi ni Lin Zuan. Tumango si Zhao Wuji. Tumalikod ang dalawang tao at umalis, lumipad sa malayo. Makalipas ang kalahating araw, narinig nila ang ingay ng labanan sa di kalayuan. Tila, sina Elder Baekhyun, Elder Kaitian at ang mga taong iyon. Kinubkob pa rin ang batang Diyos ng digmaan at iba pa. Lahat ng mga taong iyon ay gustong agawin ang likas na Dao Fire. Boy, buhay ka pa. Biglang, sa oras na ito, isang sigaw ng pagkagulat ang tunog. Isang tao mula sa Chenkun Immortal Sect ang nakatuklas kay Lin Zuan. Bigla niyang bulalas. Kuya, halika na. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Wuji, at hinimok niya, aalis tayo kaagad. Sa huling pagkakataon, si Lin Zuan ay kinubkob ng 5 ninuno. Muntik nang mamatay. Bagamat buhay pa siya, swerte na lang. Sino ang nakakaalam, ano ang mangyayari sa pagkakataong ito? Dapat mabilis silang umalis. Hindi umalis si Lin Zuan, sinabi niya, Elder, hindi mo kailangang mag-alala. Ang mga taong ito ay hindi ko nakalaban. Sa di kalayuan, mabilis na dumating ang mga tao mula sa Chenkun Immortal Sect. Bilang karagdagan, mayroong mga tao mula sa Undead Imperial Clan. At ang mga mula sa ibang sekta ng pamilya. Lumapit sila sa malapit at narinig itong sinabi ni Lin Zuan. Agad naman silang nagtawanan. Anong yabang na lalaki? Hindi man lang nila kami siniseryoso. Malapit nang dumating ang aming 5 ninuno. Hindi ako naniniwalang makakalaban mo ito. Boy, maswerte ka at nakatakas ka last time. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala kang pagkakataon. Tara na. Hindi rin naniniwala si Zhao Wuji na makakalaban ni Lin Zuan ang 5 ninuno. Kahit na, makakatulong din siya. Pero paano kung pigilan na naman siya ng mga iyon? Sa oras na iyon, wala talagang puwang para sa pagbawi. Gusto niyang kunin si Lin Zuan. Gayunpaman, isang hakbang pasulong si Lin Zuan at tumingin sa paligid. Malamig niyang sinabi, You hateful guys. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mong bayaran ang halaga. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na enerhiya ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Shire Dao. Ang dugong enerhiya ng espada ay tumagos sa lahat ng direksyon. Ang mga taong ito ay tinusok sa isang iglap. Isa-isa, ang mga katawan ay natagos ng lakas ng espada at naging mga buto. Nahulog mula sa langit. Patuloy na tumunog ang mga hiyawan. Damn it, lumaban ka agad. Ninuno, iligtas mo ako. Ang mga taong iyon ay galit na humihingi ng tulong. Sa di kalayuan, mabilis na lumiwanag ang ilang figure. Sinabayan pa ito ng dumadagandong na tunog. Damn boy, itigil mo na. Kung manggahas kang patayin ang aking alagad, hinding-hindi kita patatawarin. Sasaluhin kita mamaya, pupulutin ang iyong mga kalamnan, alisan ng balat, at gagawing mas masahol pa sa kamatayan ang iyong buhay. Maraming puwersa, na may napakaraming batas, ang dumating ng labis. Ang lakas ng espada ng Shire na pumuno sa kalangitan ay natangay. Kasabay nito, iniunat nila ang kanilang malalaking palad at hinawakan si Lin Zuan. Si Lin Zuan ay naging mga bahid ng kulog at lumipad sa himpapawid. Iniwasan ang mga atake ng mga palad na ito. Boom boom boom. Sa kalangitan, ilang ninuno ang mabilis na bumaba. Nagpapakumbaba sila at nakatitig kay Lin Zuan. Napabulala si Elder Baekhyun, ikaw talaga. Buhay ka pa. Tumawa si Elder Kaitian, mahusay. Boy, maging masunurin at iabot ang 5 apoy na anteng-anteng sa iyong kamay. Bibigyan kita ng happy spell. Kung hindi, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang iyong buhay. Hindi maganda. Nang makita ni Zhao Wuji ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Tapos na kung gusto kong tumakas ngayon, natatakot ako na wala akong pagkakataon. Si Lin Zuan ay mukhang malamig. Tinitigan niya ang mga figurang ito sa langit. Sinabi niya, matandang lalaki, ipapabayad ko sa iyo ang presyo. Noong huling pagkakataon, kinubkob siya ng ilang matatandang lalaki. Muntik nang mamatay. Dapat niyang ipaghiganti ito. Paano? Gusto maghiganti? Ikaw lang. Ngumisi si Elder Baekhyun at humakbang pasulong.
Mabilis na lumabas ang mga batas sa kanyang katawan. Ang isang pares ng itim na pakpak ay nakabuka tulad ng dalawang madilim na ulap, na sumasakop sa langit at lupa. Sa kabilang banda, nag-walk out din si Patriarch Kaitian. Taglay niya ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng sansinukob. Sunod-sunod ding kumilos ang ilan pang mga ninuno. Pinipigilan ng malakas na aura ang lahat ng direksyon. Mabilis na lumapit si Zhao Wuji sa tabi ni Lin Zuan. Sinabi niya, sumunod ka sa akin at lumaban ka sa daan palabas. Wala kang ganitong pagkakataon. Malamig na umungol si Ancestor Kaitian. Sinabi niya sa lahat, pinigilan ko si Zhao Wuji. Kumilos ka at supilan ang batang ito sa lalong madaling panahon. Boom! Ang kapangyarihan ni Zhao Wuji ay sumabog, na nagwawalis sa mundo. Gusto niyang buksan ang kawalan at tumakas kasama si Lin Zuan. Gayunpaman, ang ilang mga tao sa kanilang paligid ay nagtulungan upang aisil ang espasyo. Malamig na sigaw pa ni Elder Kaitian. Zhao Wuji, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ang kalaban mo ay ako. Pagkasabi nun ay pumalakpak siya ng kamay. Ang malaking palad ni Chen Quan ay mahigpit na hinawakan si Zhao Wuji. Napatigil si Zhao Wuji. Sa kabilang panig, si Elder Baeksuan at ang iba ay humagalpak ng tawa nang makita nila ang eksenang ito. Boy, sino ang makapagliligtas sa iyo sa pagkakataong ito? Boom! Bumangon si Lin Zuan sa langit at pinatay si Elder Baeksuan. Siya ay umungal, hindi ko kailangan ng sinumang magligtas sa akin. Ako lang ang makakasira sa iyo. Kamatayan sa korte. Ikanaway ni Elder Baeksuan ang kanyang mga pakpak. Ang mga itim na pakpak ay pinutol na parang makalangit na espada. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay lumabas mula sa katawan ni Lin Zuan. Isang espada ang hamampos pasulong, tumama sa magkabilang pakpak. Isang malakas na tunog ang dumating, at ang dalawang pakpak ay naalog. Si Elder Baeksuan ay napaalis din. Kumulo ang dugo niya at natigilan siya. Napakalakas. Pinatumba talaga siya ng kalaban gamit ang espada. Ang lakas na ito ay mas malakas pa kaysa dati. Sa oras na ito, ang iba pang apat na ninuno ay dumating din upang patayin sila. Gumamit sila ng kakaibang kasanayan para patayin si Lin Zuan. Nabalot si Lin Zuan sa isang iglap. Napunit ang figure ni Lin Zuan. Nagtawanan ang ilang mga ninuno. Pero maya-maya, tumigil sila sa pagtawa. Dahil ang pinunit nila ay isang after-image lang ni Lin Zuan. Agad na lumitaw si Lin Zuan sa likod ng isang ninuno. Thunder Emperor Chanji Slash. Ang lakas ng kulog ay sumabog, at sinamahan ng Chanji Slash, ito ay naging isang espadang kulog. Tinamaan ng espada ang ninuno. Ang makapangyarihang mga batas ay lumitaw mula sa katawan ng ninuno at naging isang sandata ng labanan. Binalot nito ang katawan at nanlaban. Ngunit ito ay walang silbi. Direktang binuksan ng espadang ito ang baluti at hinati ang katawan ng ninuno sa dalawang bahagi. Ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw, at ang banal na dugo ay nagkulay ng pula sa mundo. Nang makita ito ng ibang mga ninuno, nagbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon. Gawin ito ng mabilis. Nagtaka silang kumilos at kinubkob si Lin Zuan. Dumating din si Elder Baeksuan upang muling pumatay. Mabilis na lumiit ang kanyang pares ng mga pakpak. Naging normal na sukat. Napakabilis din niya at nagsimulang habulin si Lin Zuan. Kung noon pa man, tiyak na hindi ito makakalaban ni Lin Zuan. 5 ninuno ang nagsanib puwersa, nakakakilabot. Maging si Zhao Wuji ay makakalaban lamang ng 2 ninuno. Pagharap sa 3, siya ay malupig. Kung may 5, mapipigilan siya sa ilang galaw lang. Pabayaan mo na lang si Zhao Wuji. Kahit na pinalitan sila ng mga ninuno ng Kaitian at Baeksuan, hindi nila sila mapigilan. Sa mata ng lahat, madali nilang masupol si Lin Zuan. Gayunpaman, minamaliit nila ang lakas ni Lin Zuan. Ngayon, ang cultivation level ni Lin Zuan ay umabot na sa level 53. Ang kapangyarihan ng batas ay tumaas ng malaki. Bukod dito, sinipsip din ito ang likas na apoy ng tao. Nagtaglay ng kapangyarihan ng isang banal na apoy. Ginagawang mas makapangyarihan si Lin Zuan. Hinawakan ni Lin Zuan ang Heavenly Sword. I-activate ang walang katulad na swordsmanship. Magsagawa ng walang katulad na mga kasanayan sa espada. Kasabay ng kapangyarihan ng kulog at kapangyarihan ng banal na apoy. Isang kakilakilabot na suntok ang tinamaan.
Hindi nagtagal, nahati niya ang anyo ng isa pang ninuno. Pagkatapos ng 12-dosenang mga galaw, isa pang espada ang tumagos sa isang ninuno. 3 sa 5 ninuno ang nasugatan. Ang mga mukha ng natitirang dalawa ay naging sobrang pangit. Lahat sila baliw. Paano ito posible? Si Long Zon ba talaga ang lalaking ito? Ilang araw na ang nakalipas, ang kabilang partido ay natalo sa kanilang magkasanib na pagsisikap. Tumakas sa gulat. Sa loob ng ilang araw, lahat ay mapapatay na ng kalaban. Masyado bang mabilis ang pagbabagong ito? Hindi pa nila nakita ang gayong bilis ng pagpapabuti. Damn it! Tiyak na gumamit ang batang ito ng ilang uri ng lihim na paraan upang piliting palakasin ang kanyang lakas. Gayunpaman, makatitiyak ang lahat na ang pamamaraang ito ay hindi magtatagal. Kailangan lang natin siyang harapin at ubusin ang kanyang kapangyarihan. Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging mahina. Mabilis na sabi ni Elder Baekhyun. Iyon lang ang naiisip niyang paliwanag. Pero sa kasamaang palad, mali ang hula niya. Hindi lamang si Lin Zuan ay hindi mahina, ngunit siya ay naging mas malakas habang siya ay lumalaban. Sa wakas, sinamantala niya ang isa pang pagkakataon. Ginamit niya ang Emperor's Sword para patayin ang isa sa mga ninuno. Sa ibabaw ng Sword Energy, isinama din ang kapangyarihan ng Reincarnation Sword Energy. Ang espadang ito ay masasabing isang mapagpasyang suntok. Agad na pinatay ang isang ninuno. Ang ninuno ay nahulog mula sa langit, ang kanyang mga mata ay walang laman at ang kanyang hininga ay nawala. Ang iba pang 4 na ninuno ay lahat ay baliw. Anong nangyayari? Nahulog ang isa nilang kasama sa kamay ng kabilang partido. Ito ay imposible. Iyan ang 88th level na ninuno. Nakakatakot ang lakas. Paano mapapahamak ang isa? Not to mention pinatay agad. Walang paraan na magagawa ng batang ito. Habang iniisip niya ito, muling sumabog ang kapangyarihan ni Lin Zuan. Thunderfire Chanji Slash. Ang enerhiya ng espada ay pinagsama sa kapangyarihan ng kulog at apoy. Isang espada ang tumama sa isa pang ninuno. Ang ninuno ay binugbog sa ambon ng dugo. Isa pang ninuno ang namatay. Ang 88th level ancestor ay tila mahina sa mga kamay ni Lin Zuan. Paano ito posible? Bumagsak ang 3 ninuno na nabubuhay pa. Lalo na ang ninuno ni Baekhyun, nabaliw siya. Hindi ba ikaw si Long Zon? Sino ka ba? Sino ka ba? Walang ganap na paraan na ang isang binata ay maaaring maging napakalakas. Ako kung sino ako. Malamig na sumangot si Lin Zuan at mabilis na lumapit upang patayin siya. Ang ninuno ni Baekhyun ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at tuwang-tuwang umiwas. Iniwasan ang sword energy ni Lin Zuan. Tumalikod si Lin Zuan at pinatay ang 2 pang ninuno. Matagal nang natakot ang 2 ninuno. Ang lakas ay lubhang nabawasan. Nagsanib puwersa silang 2, ngunit hindi nila napigilan ang lakas ng espada ni Lin Zuan. Ang 2 ninuno ay binugbog at tuluyang umatras. Ang 2 ninuno ay gustong tumakas. Umungol si Ancestor Baekhyun, hindi, matatalo niya sila isa-isa. Magkaisa tayo, kumilos ng mabilis at buong lakas. Ano ang trump card? Lahat ay ipinapakita. Kung hindi ito gumana, sunugin ang banal na apoy. In short, awayin mo siya. Nguso. Malamig na bamantong hininga si Lin Sheng. Ang mundo ng 6 na kaharian ay bumukas at bumalot sa langit at lupa. Pinatay niya ang 2 ninuno. Ang isa sa mga ninuno ay umungal at ligaw na hinihimok ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay. Ang mahiwagang sandata na ito ay isang mahiwagang espada na maaaring magwala sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng espada ni Lin Zuan ay napailing. Napakahusay. Labis na tumaas ang kumpiyansa ng ninuno na ito at mabilis siyang nag-counter-attack. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay naglabas ng mga fragment ng Samsara Sword. Nakakabaliw na nagpapasiglang kapangyarihan ng reincarnation. Kasabay nito, ang lihim na sining ng digmaan ay isinaaktibo. Sa susunod na sandali, sumanib siya sa mga fragment ng Samsara Sword. Ang tao at ang espada ay naging isa. Boom! Isang liwanag ng reincarnation ang pumutol sa kawalan. Tinamaan ng espadang ito ang banal na sandata ng kalaban. Naalis ang magic weapon. Patuloy din ang pag-atres ng nuno. Nahati ang mga braso. Sinamantala ni Lin Zuan ang pagkakataong ito at mabilis na umatake. Samsara Emperor Sword.
Isang espada ang nakatusok. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay sobrang nakakatakot na ang mukha ng ninuno ay nagbago ng husto. Namanhid ang anit niya, tumalikod siya at tumakbo palayo. Kasabay nito, ibinalik niya ang mahiwagang espada na nakalatag sa likuran niya. Ginagamit para sa pagtatanggol. Ang susunod na sandali. Ang banal na espada ni Lin Xuan ay naglaslas at tumama sa banal na sandata. Lumiko ang talim ng espada, direktang dumaan sa banal na sandata, at damapo sa ninuno. Ang kaluluwa ng ninunong ito ay pinatay. Namatay ang ikatlong ninuno. Nang maglaon, pinatay ni Lin Xuan ang isa pang ninuno. Hindi nagtagal, namatay ang ikaapat na ninuno. Sa mundo ng anim na kaharian, ang dagat ng dugo ay umiikot, at ang masamang enerhiya ay napakalaki. Lumingon si Lin Xuan at tinitigan si Elder Baekhyun. Ang mukha ni Elder Baekhyun ay maputla at ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa isang kisap mata, 88th level na ninuno ang nahulog. Ang mga pamamaraan ng batang ito ay walang kapantay. Hindi na siya naglakas loob na lumaban pa kaya tumalikod na siya at tumakbo palayo. Gustong umalis. Malamig na sumangot si Lin Xuan, ang kanyang katawan ay kumikislap sa kidlat. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng kabilang partido. Putulin ito gamit ang isang espada. Ang enerhiya ng espada ay nagdadala ng kapangyarihan ng likas na banal na apoy, na tinutunaw ang lahat. Sa isang iglap, nabalot si Baekhyun Ancestor, ang ninuno ng Baekhyun ay nakadama ng isang nakamamatay na krisis. Galit siyang umungol, naglabas ng isang kalasag, at hinarang ito sa harap niya. Dumating ang tunog ng pagyanig. Ang espadang ito ay tumama sa kalasag. Malakas na yumanig ang kalasag. Nang inig ang katawan ng Ancestor Baekhyun at siya ay lumipad palabas. Napasuka siya ng dugo. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, sa wakas ay hinaranggan niya ang nakamamatay na krisis na ito. Nakaligtas siya. Hinaranggan talaga nito. Labis na nagulat si Lin Xuan. Tinitigan niya ang sinaunang kalasag. Sa kalasag, isang figure ni Xuanwu ang nakaukit. Ito ay isang Xuanwu shield na may napakalakas na defensive power. Gaya ng inaasahan sa isang super elder, mayroon ngang sapat na kayamanan sa kanyang mga kamay. Sa isang kislap ng figure, muling sumugod si Lin Xuan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Elder Baekhyun, hinawakan niya ang Xuanwu shield, tumalikod at tumakbo palayo. Ang kabilang kamay ay patuloy na kamakaway, pinupunit ang kawalan, sinusubukang tumakas mula sa Six Paths World. Ngunit gaano kabila si Lin Xuan? Hindi nila hahayaang makatakas ang kabilang partido. Sa pagitan ng langit at lupa, kumulog at apoy ang kumikislap. Isang lakas ng espada ang tumama sa kalasag. Ang ninuno ng Baekhyun ay lumipad na parang meteorite. This time, nagkawatak-watak ang katawan niya. Umungol siya ng ligaw. Iniunat ni Lin Xuan ang kanyang malaking kamay at hinawakan ito pasulong. Sa isang iglap, nahawakan niya ang kalasag ng kalaban. Pagkatapos, hinawakan niya ang banal na espada gamit ang kanyang kabilang kamay at hinampas ng malakas. Walang pagpipilian si Elder Baekhyun kundi ang magtago sa likod ng kalasag at lumaban. Isang espada, dalawang espada, tatlong espada. Ang kanyang katawan ay patuloy na nabasag, at sa wakas ay naging ambon ng dugo. Damn boy, hinding-hindi kita bibitawan. Dapat kitang mawala sa abo. Hintayin mo lang ako. Ungol si Elder Baekhyun. Bagamat siya ay protektado ng isang kalasag, ang lakas ng espada ng kalaban ay masyadong nakakatakot. Ang kalasag ay hindi makatiis sa lahat ng puwersa. Ang natitirang sword energy ay nahulog sa kanya. Sobra-sobra pa rin para sa kanya. Sa tingin mo bibigyan kita ng pagkakataong makatakas. Malamig na bamantong hininga si Lin Xuan. Lumang bagay, gawin mo na lang abo. Ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata, at ang kapangyarihan ng Samsara Sword Shi ay sumabog. Pumiril siya ng ligaw. Si Elder Baekhyun ay pinahirapan hanggang sa kamatayan. Ngunit hindi siya napahamak, dahil siya ay mula sa Immortal Imperial Clan. Siya ay may dugo ng Undead Imperial Clan. Ang kanyang sigla ay mas malakas kaysa sa kanyang mga ninuno. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Huminahon din si Elder Baekhyun pagkatapos ng panik. Nakikita rin niya ito. Kahit malakas ang kalaban, hindi pa rin niya ito kayang patayin.
Kaya tumigil na siya sa pag-aalala. Habang kinokontrol ang kalasag, sinabi niya, walang silbi, bata. Iba ako sa ibang mga ninuno. Mayroon akong walang kamatayang dugo. Ako ay walang kamatayan. Hindi mo ako mapapatay. Hintayin mo lang ang paghihiganti ko. Pagdating ng panahon, 100 beses mong babayaran ang sakit na naranasan ko. Hindi kita kayang patayin. Malamig na bumantong hininga si Lin Zuan, at isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang tunog ng dagandong ng dragon ay nagmula sa katawan. Lumitaw ang mga kaliskis ng dragon sa kanyang katawan. Lumipad ang mga linya ng enerhiya ng dragon sword mula sa kanyang katawan. Marahas na yumanig ang buong mundo. Ang 6 na mundo ay tila nalipol. Naramdaman ng kapangyarihang ito, ang ekspresyon ni Elder Baekhyun ay lubhang nagbago. Anong kapangyarihan ito? Grabe di ba? Ang enerhiya ng espada na ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Hindi ito ang kapangyarihan ng 6 Paths of Reincarnation. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng 6 na landas ng reincarnation, ang taong ito. May iba ka bang kapangyarihan? At ang kapangyarihang ito ay hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng muling pagkakatawang tao. Baliw. Si Elder Baekhyun ay talagang baliw sa pagkakataong ito. Siya ay umungal, at ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay ganap na sumabog. Pagkatapos, naging kidlat siya at tumakas sa malayo. Hindi makatiis ng husto. Si Lin Zuan ay bumangon sa kalangitan at naging isang walang katulad na anino ng dragon. Sumabog ang hindi masisirang kapangyarihan ng malaking dragon sword. Sa pagitan ng langit at lupa, lumitaw ang multo ng dragon. Gamit ang isang alo ng kuko ng dragon, direktang binalot nito si Elder Baekhyun. Ang kawalan sa paligid ni Elder Baekhyun ay nabasag sa isang iglap. Hindi lang iyon, puno rin ng bitek ang kanyang katawan. Hindi niya kayang tiisin ang natitirang lakas ng sword energy. I-block. I-block ito para sa akin. Galit siyang umungol. Ang lahat ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay inilipat sa Xuanwu Shield. Ang Xuanwu Shield ay mabilis na lumaki at naging isang sagradong bundok. Ang Xuanwu na iyon ay tila nabuhay. Umungol ito at lumaban sa dragon. Hinarangan ng Xuanwu armor nito ang mga kuko ng dragon ng kalaban. Mahusay. Tuwang-tuwa si Elder Baekhyun. Ngunit sa sandaling ito, umungal ang anino ng dragon. Ang isa pang dragon claw ay mabilis na nahulog kasama ng iba pang mga katawan. Sa isang hampas ng espada, napawi ang lahat. Ang Xuanwu armor ay nahati din sa 2 hati. Nataman din at nahati agad ang katawan ni Elder Baekhyun. Nakagawa siya ng malungkot na tunog. Pinasigla niya ang kapangyarihan ng mga daluyan ng dugo at mabilis na nakabawi. Pero sa pagkakataong ito, iba ang nahanap niya. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay napapawi. Imposible. Mayroon akong walang kamatayang dugo, ako ay walang kamatayan. Paano mo mapapawi ang kapangyarihan ng aking dugo? Baliw. Si Elder Baekhyun ay tuluyang nabaliw. Sa huli, siya ay naging abo, na walang naiwan kahit isang patak ng banal na dugo. Sa pagitan ng langit at lupa, ang multo ng dragon ay umungal at lumipad muli sa katawan ni Lin Zuan. Si Lin Zuan ay nakatayo sa kawalan. Kaway ng kamay, hinawakan niya ang storage ring ng kausap. Sabay kuha ng split shield sa tabi niya. Pagkatapos tingnan, umiling siya at ibinato kay Xiao Yuer. Ang kalasag ay sira at walang silbi. Xiao Yuer, napakasaya nito. Lumipad ito palabas, nagdura ng mga bula, at nilamon ang kalasag. Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay, at nawala ang 6 na mundo. Susunod, oras na para harapin ang Kaitian Elder. Labas ng mundo. Si Zhao Wuji ay lubhang nababalisa. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon. Ang mundo ng 6 na kaharian ay bumalot sa lahat, na humahadlang sa kanyang paggalugad. Maaari bang pigilan ito ni Lin Zuan? Siguradong mas malala pa sa patay ang batang iyon ngayon. Paulit-ulit nang inisya ni Elder Kaitian. Mariin niyang pinigilan si Zhao Wuji. Huwag hayaang dumaan ang ibang tao. Sa tingin mo ay hindi kayang labanan ng batang iyon, di ba? Niloloko mo ba ako? Laban sa marami sa atin. Ikaw Samsara sect ay tanga at wala sa sarili. Pagkatapos mamatay ang bata, ikaw na ang susunod. Habang nagsasalita siya, biglang nawala ang mundo ng 6 na kaharian. Tumawa si Elder Kaitian.
Mukhang naayos na ang usapin. Dapat mabura sa abo ang batang iyan. Nadurog ang puso ni Zhao Wuji. Paano naging ganito? Nahulog na ba si Lin Zuan? Siya ay desperado. Nilingon ni Elder Kaitian ang kanyang ulo at tumingin. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay bumulalas, ikaw ito. Ito ay imposible. Natuklasan niya na ang mga lumabas sa anim na mundo ay hindi sina Elder Baekhyun at iba pa. Ngunit si Lin Zuan, paano ito posible? Paanong nabubuhay pa ang batang ito? Si Zhao Wuji ay tumangala din sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Ito ay si Long Zon. Buhay pa siya. Napakahusay. Hindi naniwala si Elder Kaitian. Tumingin siya sa paligid sa lahat ng direksyon, galit na naghahanap ng mga bakas ng ibang tao. Ngunit, wala sa kanila. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroon lamang dagat ng dugo na lumilipad. Nasaan ang mga tao? Paano ang mga taong iyon? Paano ang mga ninuno na iyon? Saan sila nagpunta? Ano ang gagawin mo sa kanila? Ungol si Elder Kaitian. Napunta silang lahat sa impyerno. Malamig na sinabi ni Lin Zuan, huwag mataranta, ipapadala kita sa impyerno ngayon din. Patay na ba silang lahat? Nalito si Elder Kaitian. Ang 5 ninuno ay pinatay lahat ng kabilang partido. Ito ay imposible. Kahit siya hindi niya magawa. Huwag mong sabihin siya yun. Kahit na si Zhao Wuji, o sinuman sa mga ninuno, ay hindi ito magagawa. Paano nagawa ng batang ito? Hindi kaya higit sa lahat ang kanyang lakas? Tinitigan ni Lin Zuan si Elder Kaitian at sinaksak siya ng kanyang espada. Ang malamig na enerhiya ng espada ay sumabog, na nagpatamba kay Elder Kaitian. Sa isang galaw lang, samuka ng dugo si Elder Kaitian. Paano ito posible? Paano ka naging malakas? Ungol si Elder Kaitian. Si Zhao Wuji sa gilid ay natigilan din. Alam niyang nakalusot si Lin Zuan at naging mas malakas. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas. Ito ay ganap na nakahihigit sa antas 88. Mukhang pinatay talaga ng kabilang partido ang naunang 5 ninuno. Sa sandaling ito, si Zhao Wuji ay natigilan. Natakot si Elder Kaitian. Wala siyang pakialam. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Saan pupunta? Malamig na sigaw ni Lin Zuan at hinabol siya. Sa isa pang hampas ng espada, nabasag ang katawan ni Elder Kaitian. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Elder Kaitian. Habang nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, mabilis siyang tumakas. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang magic weapon para lumaban. Gayunpaman, ang bilis ni Lin Zuan ay masyadong mabilis. Hindi nagtagal, nahuli na naman siya. Ang kapangyarihan ng reincarnation kay Lin Zuan ay sumabog. Naghahanda siyang gamitin ang Samsara Sword Chi para maghatid ng mapangwasak na suntok. Desperado si Elder Kaitian. Ang lakas ng kabilang partido ay nagpabagsak sa kanya. Mawawala na ba talaga siya sa abo? Ngunit sa sandaling ito, biglang yumanig ang kawalan. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw. Sumabog ang kapangyarihan ng kalawakan sa buong mundo. Parang lahat ay itatapon niya. Tumigil din si Lin Zuan, kumunat ng mahigpit ang kanyang mga kilay. Mula sa likuran, sumugod si Zhao Wuji at sinabing, hindi maganda. Ang sinaunang pagkawasak na ito ay nagtataboy sa atin. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Kung hindi, sila ay papatayin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalawakan. Ha. Biglang tumawa si Elder Kaitian. Anong twist? Kaya niyang mabuhay. Sumugod siya patungo sa isa sa mga siwang ng espasyo. Hindi mabilang na mga uno sa kalawakan ang bumalot sa kanya. Naging ilusyon ang kanyang figure. Boy, gusto mo akong patayin, nananaginip ka. Hintayin mo lang ako. Ang ating Chen-kun Immortal Sect ay hindi susuko. Matapos marinig ito, dumilim ang mukha ni Lin Zuan, at ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay tumaas sa kalangitan. Pinigilan siya ni Zhao Wuji at sinabing, "Tara na, hindi na tayo makakapagpaliban pa. Mauna ka na." Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay. Itinulak si Zhao Wuji sa isang spacecraft. Pagkatapos, umakyat siya sa langit, at ang lakas ng kulog ay sumabog mula sa kanyang katawan. Nag-transform ito sa isang Thunder Dragon at sumugod sa kanya. Saglit, nakarating siya sa harap ni Elder Kaitian.
Narating din niya ang siwang sa espasyo kung saan naroon si Elder Kaitian. Ito ay walang silbi. Si Elder Kaitian ay hindi nag-aalala. Nakakatakot ang kapangyarihan ng kalawakan dito. Imposibleng masaktan siya ng kabilang partido. Ikan-away ni Lin Zuan ang kanyang kanang kamay at ang kanyang palad ay naging Dragon Claw. Direktang pinunit ng hindi masisirang kapangyarihan ng espasyo. Kasabay nito, ang kaliwang kamay ay pinagsama sa mga fragment ng Samsara Sword. Isang espada ang nakatusok. Ang kapangyarihan ng reincarnation ay sumabog at bumalot kay Elder Kaitian. Ang kaluluwa ni Elder Kaitian ay patuloy na nadudurog. Hindi. Ito ay imposible. Napasigaw siya at namatay. Hindi siya naniniwala hanggang sa kanyang kamatayan. Nagawa siyang patayin ni Lin Zuan gamit ang ganitong uri ng kapangyarihan sa espasyo. Ang susunod na sandali, ang figure ni Lin Zuan ay nabalot din ng kapangyarihan ng kalawakan at nawala. Sa labas ng Immortal Ruins, naghihintay doon ang mga master mula sa maraming sekta at pamilya. Kabilang sa mga ito, mayroon ding ninuno sa ikatlong baitang. Halimbawa, naroon din sina Chen Tiangang, Patriarch Yao Guang at iba pa. Biglang sa oras na ito, nagsimulang manginig ang Immortal Sect sa harapan. Malapit sa kanya, maraming bakanteng bitek ang lumitaw. Mukhang nasa labas na naman ang mga iyon. Hindi ko alam kung ano ang mapapala ko. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay anabangan ito. Sina Chen Tiangang at Patriarch Yao Guang ay nasa sabik din. Iniisip ko kung kaya bang ilabas ng mga taong iyon ang likas na apoy ng tao. Hindi nagtagal, lumabas ang mga figure mula sa mga bitek sa espasyo. Pagkalabas ng mga taong ito, ang iba ay nasa sabik at ang iba ay napabuntong hininga. Pagkalabas ng mga taong ito, bumalik sila sa kani-kanilang malalakas na lalaki. May lumabas din mula sa Reincarnation Sect. Ngunit lahat sila ay mula sa Wangyu Pavilion. Dumating sila sa Patriarch Yao Guang. Kumunot ang noo ni Chen Tiangang. Anong nangyayari? Bakit hindi pa lumalabas si Long Zon at ang iba pa? Sa oras na ito, lumitaw ang figure ni Zhao Wuji mula sa isang puwang sa espasyo. Nakita ang isa't isa na lumabas. Nakahinga ng maluwag si Chen Tiangang. Pagkalabas ni Zhao Wuji, lumingon siya at tumingin sa paligid. Siya ay galit na hinahanap si Lin Zuan. Nakapasok na ba si Lin Zuan sa Space Rift? Kung hindi siya pumasok, magiging trahedya ang katapusan. Sa pagkakataong ito, kumikislap ang isa sa mga bitek sa espasyo. Kasabay nito, mayroon ding nakakatakot na dugong masamang aura. Isang malaking halaga ng banal na dugo ang bumuhos mula sa puwang sa kalawakan. Ang buong mundo ay yumanig ng husto, at ang kawalan ay nabutas. Maraming tao ang namamanhid at nanginginig ang kanilang mga katawan. Nakakatakot na kapangyarihan ng banal na dugo ito ang ika-88 na antas ng dugo ng Hari ng Diyos. Hindi kaya nahulog ang isang malakas na tao sa ganitong antas. Hindi sila makapaniwala. Sa gilid ng Chen Kun Immortal Sect, ang ekspresyon ay naging pangit kaagad. Nadama nila na mayroong isang malawak na kapangyarihan ng universo sa banal na dugong ito. Ito ang kanilang lakas. Baka si Elder Kaitian. Imposible. Nang sila ay nagulat at kinabahan. Sa dagat ng dugo, isang figure ang hindi inaasahang lumitaw. Sino ito? Napatingin ang lahat. Parang binata. Teka, parang siya si Long Zon. Biglang may sumigaw. Nabaliw ang lahat, maging si Chen Tiangang ay natigilan. Anong nangyayari? Nakahinga ng maluwag si Zhao Wuji. Tila sa huli, pinatay ni Lin Zuan si Elder Kaitian. At, lumabas ito ng maayos. Masyadong malakas. Ang pamamaraang ito ay masyadong mapangahas. Pagkalabas ni Lin Zuan, nagpakita siya sa harap ni Chen Tiangang sa isang iglap. Mabilis na nagtanong si Chen Tiangang, paano ito? Mayroon bang anumang mga pinsala? Habang nagsasalita, inimbestigahan din niya ang sitwasyon ni Lin Zuan. Umiling si Lin Zuan at sinabing, Senyor, huwag kang mag-alala, hindi ako nasaktan. Ang divine blood na iyon ay hindi akin. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Chen Tiangang. Sa kabilang panig, ang mga tao mula sa Chen Kun Immortal Sect ay nagalit. Umungol pa si Ancestor Chen Kun. Mapot, sino ito? Sino ang pumatay kay Elder Kaitian? Baliw talaga siya. Namumula ang kanyang mga mata. Nilingan niya ang kanyang ulo at tinitigan si Lin Zuan.
Lumabas si Lin Zuan na may banal na dugo ni Elder Kai Tian. Tiyak na alam ang sitwasyon. Boy, sabihin mo sa akin ang sitwasyon. Sino ang gumawa nito? Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagbabasa ng iyong alaala. Kamay ko ang gumalaw, anong nangyari? Walang itinatago si Lin Zuan. Malamig niyang sinabi, gusto akong patayin ng iyong nakatatandang Kai Tian, ngunit sa halip ay pinatay ko siya. Ganon ka-simple. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong madla ay nagulat. Pinatay ni Lin Zuan ang 88th level na elder, niloloko mo ba ako? Hindi sila naniniwala. Maging ang ninuno ni Chen Kun ay malamig na umungol. Anong kalokohan? Paano mo, isang maliit na langgam, papatayin si Elder Kai Tian? Kung hindi mo pa sinasabi ang totoo, gusto mo bang kumilos ako? Isang hakbang siya pasulong at gumuho ang mundo. Sumambulat ang aura ng ninuno sa ikatlong baitang. Maraming tao ang lumuhod. Naramdaman din ni Lin Zuan ang isang malaking puwersa na papalapit sa kanya. Agad na nag-igting ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, nakatayo si Chen Tiangang sa harap ni Lin Zuan. Gamit ang isang alo ng kanyang malaking kamay, isang espada na enerhiya ang pumutol sa langit at lupa, na humaharang sa kapangyarihan ng kalaban. Malamig na sinabi ni Chen Tiangang, ano? Gustong kumilos ng iyong Chen Kun Immortal Sect. Pagkatapos ay mananatili ako sa iyo hanggang sa huli. Walang sinabi ang mga nakapaligid na pamilya at sekta. Lahat sila ay parang nanunood ng saya. Ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dahil natuklasan nila na wala ni isa sa mga ninuno ng kanilang pamilya ang lumabas. Anong nangyayari? Saan napunta ang lahat ng mga ninuno? Sa oras na ito, isa pang figure ang lumabas sa isang puwang. Sa sandaling lumabas ang figurang ito, sinabi niya, ang mga ninuno ay patay na lahat. Lahat sila ay pinatay ng Long Zon na iyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong madla ay nagulat, nakakagulat ang balita kaya natigilan ang lahat. Maging ang mga third grade God King na iyon ay natigilan. Talagang hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong lakas si Lin Zuan. Kumunot ang noo ni Lin Zuan. Sino ito? Ang mga nakaaway sa kanya noon ay pinatay na niya. No way, may nakakaalam nito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa harapan. Sa susunod na sandali, si Lin Zuan ay natigilan. Ang figure sa harap ay ang Chen Kun Sword God. Imposible. Ang Sword God of the Universe ay dapat na bumagsak. Siya ay pinatay ni Lin Zuan. Paanong nabubuhay pa ang kabilang partido? Natigilan si Lin Zuan sa sandaling iyon. Bulalas din ang ibang tao. Ito ay ang Chen Kun Sword God. Dapat totoo ang sinabi niya. Siya ay isang nangungunang henyo at hindi maaaring magsinungaling. Kung may ibang nagsabi nito, siguradong hindi maniniwala ang lahat. Gayunpaman, naniwala na ang lahat sa sinabi ng Chen Kun Sword God. Mahal na mga ninuno, nakita ko sa sarili kong mga mata ang ginawa ng batang ito. Ang batang ito ay nakatanggap ng malalaking pagpapala sa walang kamatayang mga guho. Ang lakas ay lubhang nadagdagan. Nakakuha siya ng 5 anteng-anteng ng apoy. Bilang karagdagan, mayroong iba't ibang mga kayamanan. Kaya naman nagawa niyang patayin ang mga super elder na iyon. Ano? Nang marinig nila ito, nabaliw ang mga tao mula sa iba't ibang pamilya at sekta. Ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Lin Zuan. May galit at kasakiman sa kanyang mga mata. Boy, kung maglakas loob kang patayin ang super elder natin, babayaran kita. Ibigay ang kayamanan. Maaari kitang bigyan ng masayang kamatayan. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Maging ang Chen Kun Immortal Sect ay nagalit. Isang hakbang pasulong ang ninuno ni Chen Kun. Ang malakas na puwersa ay sumugod patungo kay Lin Zuan. Muling kumilos si Chen Tiangang, pinutol ang langit at lupa gamit ang kanyang espada, hinarangan ang puwersa. Malamig na umungol si Ancestor Chen Kun. Chen Tiangang, gusto mo pa ba siyang protektahan? This time, hindi mo na kaya. Nagdulot siya ng galit. Oo naman, ang Immortal Emperor Clan, pati na rin ang iba pang malalakas na lalaki mula sa mga sekta ng pamilyang iyon. Lahat sila ay kumilos. Ang malakas na kapangyarihan mula sa kanyang katawan ay tumangay at bumalot sa buong Samsara Sect. Maliban sa Earthlang Clan na hindi kumilos, halos lahat ng iba pang pamilya ay kumilos. Ang Samsara Sect ay nahaharap sa isang mabigat na kaaway.
Ang mga taong iyon sa Wangyu Pavilion ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagsabi, ang batang ito ay palaging magdudulot ng gulo. Dahil dito, nag-awit din kami. Ang mga taong iyon mula sa Wangyu Pavilion ay hindi kasali sa nangyari noon. Nakakuha din sila ng ilang kayamanan. Dati, proud na proud sila. Gayunpaman, ngayong narinig nila ang balita tungkol kay Lin Zuan, lahat sila ay bumagsak. Tinataya na si Lin Zuan ay dapat na nakakuha ng 100 beses na mas maraming kayamanan kaysa sa kanila. Nababaliw na sila sa selos. Maging si Patriarch Yao Guang ay sumimangot. Nagtanong siya, Long Zan, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Tumingin si Long Zan kay Ancestor Yao Guang, at pagkatapos ay tumingin sa lahat ng direksyon. Ipinagmamalaki niyang sinabi, oo, ginawa ko ito. Kayong mga super elder ng family sect nyo ay umaasa sa mga nakatatanda nyo at binibenta ang mga nakakatanda nyo. Umaasa sa kanilang lakas, nagsanib puwersa pa sila para harapin ako. Dahil dito, pinatay ko siya. Paano? Hindi kumbinsido. Noong kumilos ka, hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid niya ay lubos na nagalit. Naghahanap ng kamatayan. Pinipilit ba tayo nito? Nagtulungan ang lahat para sirain sila. Kahit gaano kalakas ang Samsara sect, ano? Kaya ba nilang pigilan, ang dami natin? Nakasimangot din si Ancestor Yao Guang. Hindi niya inaasahan na hindi lang inamin ito ni Lin Zuan. Bukod dito, inamin niya ito ng mayabang. Bagamat walang ginawang mali si Lin Zuan. Gayunpaman, ang saloobin ay masyadong mayabang. Kung talagang lalaban sila, siguradong malaking kawalan ng kanilang Samsara sect. Sa oras na ito, sinabi ng malakas na lalaki mula sa Wangyu Pavilion, Ninuno, umalis na tayo. Huwag mong isipin ang kanyang negosyo. Iyon ay, may sama ng loob siya sa ating Wangyu Pavilion. Bakit natin siya tulungan sa panahong ito? Ang mga tao sa Wangyu Pavilion ay nag-iisip ng mabuti. Hilingin kay Patriarch Yao Guang na huwag tumulong, ngunit tumayo sa tabi at manood. Sa ganitong paraan, isa lang si Chen Tiangang sa tabi ni Lin Zuan. Tiyak na hindi mapipigilan ng isang ninuno sa ikatlong baitang ang malalakas na lalaki sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa isang ikatlong gradong ninuno ng mga sekta ng pamilya na iyon. Maging si Yao Guang ancestor ay medyo nag-alinlangan. Sumimangot si Chen Tiangang at nagsabi, ano? Nais mo bang ipagkanulo ang iyong kapwa alagad? Yao Guang, mangyaring pag-isipan ng mabuti ang mga kahihinatnan. May iba pang gustong sabihin si Yao Guang. Sinabi ni Lin Zuan, ang 5 anteng-anteng ng apoy ay nasa aking kamay pa rin. Maaari nilang paikliin ang likas na apoy ng tao. Ninuno Yao Guang, kung ayaw mo, kalimutan mo na. Nang marinig ito, natigilan si Patriarch Yao Guang. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabi, syempre hindi ako lalabag sa mga alituntunin ng Samsara sect. Iingatan din ito ang kaluwalhatian ng Samsara sect. Obviously, handa rin siyang kumilos at lumaban sa lahat ng partido. Walang paraan, nasa kamay ni Lin Zuan ang gusto niya. Pagkatapos gawin ito, huminga ng malalim si Chen Tiangang, at lumabas sa kanyang katawan ang walang katulad na enerhiya ng espada. Nagwawali sa buong mundo. Ang ninuno na si Yao Guang ay sumabog din sa isang maliwanag na liwanag. Ang dalawang pangatlong antas na God Kings ay handang umatake ng buong lakas. Ang ibang mga tao ay nahaharap din sa isang malakas na kaaway. Ang mga taong nasa ibaba ng ikatlong antas ay hindi kayang tiisin ang kapangyarihang ito. Panay ang talo. Iilan lamang sa mga ninuno sa ikatlong baitang ang makakalaban. Sa gilid ng Chen Kun Immortal Sect, ang ninuno ni Chen Kun ay sumigaw ng malamig. Ang kapangyarihan ng Sansinukob ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa panig ng Undead Imperial Clan, mayroon ding ninuno sa ikatlong baitang. Bukod sa, may isa pang sekta ng pamilya na mayroon ding ninuno sa ikatlong baitang. 3 tao ang nagsanib puwersa. Harapin sina Chen Tiangang at Yao Guang ng magkasama. Mayroon silang ganap na kalamangan. Ang Chen Kun Sword God ay paulit-ulit na nanunuya nang tingnan niya ang eksenang ito. Boy, tingnan ko kung paano ka mamatay. Nakaligtas siya dahil sa kanyang alindog na Nagel iligtas buhay. Gayunpaman, ito ay malubhang na pinsala. Bukod dito, kahit ang Divine Sword ay inagaw ni Lin Zuan.
Ito ay isang malaking kahihiyan. Kung hindi ako maghihiganti para dito, I swear hindi ako magiging tao. Ngayon, nakikita ko nang bumagsak ang ibang tao gamit ang sarili kong mga mata. Maaari itong ituring bilang paghihiganti. Shen Tiangang, sigurado ka bang gusto mong kumilos? Hindi niyo mapipigilan kaming tatlo. Maging masunurin at ibigay ang batang iyon. Maaari kong hayaan ang iba sa inyo na umalis ng ligtas. Kung hindi, lahat kayo sa reincarnation ay mapapawi sa abo. Malamig na sabi ni Ancestor Chen Kun. Ngumuso si Chen Tiangang, tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Kung gusto mo kaming patayin, hindi mo magagawa. Pagkatapos ay kumilos. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Sa oras na ito, isang buntong hininga ang narinig. Kaagad pagkatapos, isa pang figure ang sumugod. Ito ay isang ninuno ng Earth Spirit Clan. Ang Earth Spirit Clan ay isa ring top-notch clan, at mayroon ding third-level ancestor na darating. Gayunpaman, hindi sila gumawa ng anumang aksyon bago. Ngayon, sa pinakakritikal na sandali, kumikilos sila. Hahaha, tumangala si Ancestor Chen Kun sa langit at tumawa. May isa pa silang ninuno dito. 4 laban sa 2. Dapat manalo. Shen Tiangang, Yao Guang, ano ang kailangan ninyong ipaglaban? Naging pangit din ang mga mukha ni Chen Tiangang at Yao Guang ancestor. Ang kanilang mga puso ay lumubog hanggang sa ilalim. Dati, kaya pa nilang lumaban ng husto. Ngayon, natatakot ako, maaari lamang nilang labanan ang kanilang paraan at makatakas. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan silang dalawa. Natigilan ang lahat. Dahil, ang ninuno ng Earth Spirit Clan ay talagang pumanig sa Samsara Sect. Agad na nagbago ang sitwasyon. 3 laban sa 3. Tali, si Chen Tiangang at ang iba ay natigilan. Sa kabilang banda, ang mga ninuno ni Chen Kun at ng iba pa ay nalilito. Earth Spirit, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong tulungan si Chen Tiangang, baliw ka ba? Hindi talaga nila maintindihan. Alam mo, kakampi sila sa auction noon. Ngayon, bakit gustong tulungan ng kabilang partido si Lin Zuan? Nataranta ang lahat at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Si Lin Zuan lang ang ngumiti, at alam niya ang dahilan. Dahil ang batang Diyos ng digmaan ay nasa parehong sitwasyon sa kanya noong panahong iyon. Lahat sila ay hinahabol. Gayunpaman, ang kabilang partido ay nakatakas sa kalaunan. Nakatanggap din ang batang God of War ng 4 na anteng-anteng ng apoy. Siya ay hinuhuli noon, ngayon pa ba siya tatamaan? Kung ang mga taong ito ay maaaring magsanib puwersa, maaari nilang harapin si Lin Zuan at nakawin ng 5 anteng-anteng. Susunod, magsasama-sama ba sila para harapin ang batang God of War? Pagdating ng panahon, hindi na mapipigilan ng Earth Spirit Clan ang pag-atake ng napakaraming tao. Nagpasya ang mga tao ng angkan ng Diling na tulungan si Lin Zuan at ang iba pa pagkatapos ng talakayan. Sa ganitong paraan, malalagay sa panganib ang kanilang Earth Spirit Clan pagdating ng panahon. Makakatulong din ang Samsara Sect. Ipapaliwanag ni Lin Zuan ang kanyang nalalaman. Naunawaan ni Chen Tiangang at Patriarch Yao Guang. Nagliwanag ang kanilang mga mata. Mukhang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa labanan na ito. Tumingin si Chen Tiangang sa harap at nagsabi, gusto mo pa bang lumaban? Kung may laban, lalaban tayo hanggang dulo. Nasusuklam. Halos mabali ang mga ngipin ni Ancestor Chen Kun. Ang ninuno ng Immortal Imperial Clan ay labis ding ayaw. Pero ano, 3 laban sa 3, wala silang tsansa na manalo. Sa pinakamahusay, ito ay isang kurbatang. Kung hindi tayo mag-aaway, aalis tayo. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Chen Tiangang ang kanyang kamay at umalis kasama ang mga tao mula sa Samsara Sect. Sa kabilang banda, umalis din ang Earth Spirit Ancestor kasama ang mga miyembro ng Earth Spirit Clan. Sa pagtingin sa likuran ng mga taong ito na umaalis, ang ninuno ni Chen Kun ay umungal ng galit. Isang suntok ang bumasag sa kawalan. Pangit din ang hitsura ng Chen Kun Sword God. Galit na galit siya. Paano naging ganito? Orihinal na ito ay isang tiyak na pagpatay. Ang long zone na iyon ay talagang hindi mapaglabanan. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng lahat ng paikot-ikot, ligtas na umalis ang kabilang partido. Mapot, damn it. Tinitigan niya ang likod ni Lin Zuan.
Ngunit sa sandaling ito, biglang lumingon si Lin Zuan at tumingin sa Chenkun Sword God. Ang mamamatay tao na hangarin sa kanyang mga mata ay hindi natukoy. Ang boses ni Lin Zuan ay narinig din sa tenga ng kausap. Last time, nakatakas ka. Ngunit sa susunod, hindi ka na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Kung Meng Shui, ang kababalaghan ng Chenkun Sword. Nabalot siya ng mamamatay tao na aura, na para bang nahulog siya sa impyerno. Nang matauhan siya, umalis na si Lin Zuan at ang iba pa. Nang malayo na sila sa mga guho na ito, huminto si Chen Tiangang at ang iba pa. Tumingin siya sa angka ng Earth Spirit at sinabing, salamat sa pagkilos sa pagkakataong ito. Humalaklak ang Earth Spirit Ancestor, Kadawis Chen, napakagalang mo. Sa mga guho, nagsama rin si Long Zon at ang aming henyo upang labanan ang kaaway. Sa tingin ko maaari tayong bumuo ng isang alyansa sa hinaharap. Maaari pa nga tayong makipag-usap sa pag-unawa sa likas na banal na apoy. Mabuti, ngumiti si Chen Tiangang at tumango. Sunod-sunod na naghiwalay sila. Bawat isa ay bumalik sa sekta ng pamilya. Matapos lumipad ng tuluyan, sa wakas ay bumalik si Lin Zuan at ang iba pa sa Samsara sect. Pagkabalik, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang mga tao sa Wangyu Pavilion ay tumingin kay Lin Zuan. Bagamat hindi sila masaya, hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Mabilis silang umalis. Umalis na rin ang ibang matatanda. Sa kanila, kumurap si Tianling kay Lin Zuan. Noong una, magkasamang pumasok sina Tianling at Lin Zuan sa palasyo. Maya-maya, umalis si Lin Zuan. Ngunit naiintindihan ni Tianling sa loob. Sa makatuwid, hindi ako nakilahok sa mga sumunod na kaganapan. Gayunpaman, maganda rin ang ani ni Tianling. Kaya laking pasasalamat niya. Sinabi niya kay Lin Zuan, kailangan mo ba ng tulong sa hinaharap? Sabihin mo lang. Bundok ng mga espada at dagat ng apoy, anuman ang mangyari. Pagkatapos, kinuha ni Lin Zuan ang Demon Suppression Tower. Matapos itong buksan, lumipad din palabas sina Chen Baoang, Sheer Sword God at iba pa. Nang makitang ligtas at maayos ang mga taong ito, nakahinga ng maluwag si Chen Tiangang. Susunod, dinala nila ni Patriarch Yao Guang si Lin Zuan pabalik sa isang sinaunang bulwagan. Pagkapasok, nagtanong ang dalawang ninuno, nasaan ang mahiwagang anteng-anteng. Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay at naglabas ng 5 flame talisman, lumulutang sa kawalan. Namumulaklak na may mainit na hininga. Matapos makita ang dalawang ninuno sa ikatlong baitang, agad silang nakalanghap ng malamig na hangin. Ang flame talisman na ito ay lubhang mahiwaga. Maging ang mga ito ay hindi makita sa loob ng ilang sandali. Ang innate Dao Fire ay sobrang misteryoso at isang kapangyarihan ng Immortal Sect. Kung mauunawaan natin ito, lahat ng ating lakas ay mapapabuti. Si Chen Tiangang ay labis na nasasabik. Long Zon, nakagawa ka ng magagandang tagumpay. Kahit si Patriarch Yao Guang ay walang sinabi. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil ang kapangyarihang ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Hindi lang siya, kundi ang ibang matatanda, kung naiintindihan nila. Ang lakas ay maaari ding lubos na mapabuti. Ngunit si Lin Zuan ay walang interes sa talisman na ito. Dahil dati, nakakuha siya ng mas perpektong flame talisman. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muling kinuha ni Lin Zuan ang stone tablet. Sinabi niya, nakuha ko ito sa isang palasyo. Ang nakatala sa itaas ay ang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan ng Immortal Sect. Ano? Nagulat na naman ang dalawang ninuno. Napatingin sila sa stone tablet at agad silang nagulat. Ang aura ng avenue na naitala sa stone tablet ay parehong nakakamangha. Ito ay talagang isang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan. Mabuti, mahusay. Tumangala si Chen Tiangang sa langit at tumawa. Maging si Patriarch Yao Guang ay kailangang bumantong hininga ng may damdamin. Ang iyong swerte ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang stone tablet na ito ay nakalagay dito. Hayaang maunawaan ito ng lahat ng mahuhusay at makapangyarihang lalaki ng Samsara sect. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Tanong ni Patriarch Yao Guang. Umiling si Lin Zuan, wala akong pagtutol. Gayunpaman, marami akong naiambag. Kailangan din bang gantimpalaan ako ng sekta ng ilang kayamanan? Ano gusto mo? Tanong ni Ancestor Yao Guang.
Tumawa si Chen Tiangang, oo naman. Siguradong gagantimpalaan ka. Magpa-practice ako sa Samsara Pond. Sinabi ni Lin Zuan ang kanyang kahilingan. Tumango si Ancestor Yao Guang. Ito ay medyo makatwiran at wala siyang dahilan para tumanggi. Sinabi pa ni Chen Tiangang, walang problema. Para sa iyong kontribusyon. Sa pagkakataong ito, mayroon kang 2 buwan. Maaari kang magsanay sa Samsara Pool. Talaga, salamat, Senyor. Lubhang masaya si Lin Zuan. Sumunod, umalis si Lin Zuan. Diretso siya sa pool ng reincarnation. Para naman kay Chen Tiangang at sa iba pa, nagpatawag sila ng iba pang malalakas na lalaki. Maghanda upang unawain ang immortal heavenly fire ng sama-sama. Dumating muli si Lin Zuan sa Samsara Pond. Pumunta siya sa 19th floor para mag-practice. Pagkatapos mag-practice doon ng kalahating buwan, bumuti muli ang kanyang cultivation level. Umabot sa level 54. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa ganito, dapat na ma-break niya ang ilang level sa loob ng 2 buwan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng reincarnation sa reincarnation pool ay masyadong malakas. Imposible para kay Lin Zuan na magpatuloy sa pagsasanay. Handa nang lumabas si Lin Zuan at magpahinga. Pagkatapos, pumasok at magpatuloy sa pagsasanay. Sa gilid ni Lin Zuan, habang nagsasanay. Marami ring makapangyarihang tao sa panig ng Samsara sect na nagtitipon. Hindi lang yung malalakas, nagsama-sama rin ang mga matatanda at mga henyo na pumasok sa mga guho noon. Ikinwento nila ang kanilang mga karanasan. Sa kanila, ang karanasan ni Tianling ay partikular na mahalaga. Nang malaman ng lahat na sina Tianling at Lin Zuan ay pumasok sa isang misteryosong palasyo. Natigilan silang lahat, lalo na nang malaman nilang may tapyas ng bato sa palasyong iyon. Ito ang stone tablet na inilabas ni Lin Zuan. Ang nakatala sa itaas ay isang uri ng walang katulad na mahiwagang kapangyarihan. Bilang karagdagan sa stone tablet, mayroong 3 mural. Yung 3 mural at lahat ng misteryo. Nag-isip si Ju na dapat itong iwan ng Peerless God King. Gayunpaman, ang 3 mural na iyon ay hindi maaaring ilabas. Sinabi ni Tianling na mayroon lamang siyang ilang mga insight, ngunit hindi niya ito lubos na naunawaan. Ikinwento lang niya ang kanyang sariling karanasan. Sa kanyang opinyon, ito ay wala. Lahat ay may pagkakataon. Bilang kapwa alagad, ang pinakamagagawa mo ay inggit sa kanya. Ano pa ang magagawa mo? Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan ito. May pumutok talaga kay Lin Zuan dahil sa pangyayaring ito. Maaaring pagsamasamahin ang stone tablet na iyon. Ang 3 lihim na pamamaraan na iyon ay dapat na napakalakas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lubos na naunawaan ni Tianling. Ilang insights lang. Gayunpaman, iba si Lin Zuan. Maagang umalis si Lin Zuan sa palasyo. Si Lin Zuan ay hindi tanga. Kung hindi maintindihan ng kabilang partido, paano siya kusang umalis? Sa makatuwid, tiyak na naunawaan ni Lin Zuan ang lihim na pamamaraan. Naiinggit ang ilang matatanda, at gusto rin nilang makuha ang lihim na kasanayang ito. Sa kanila, mayroong isang elder mula sa Wangyu Pavilion na handang kumilos. Sa orihinal, sila sa Wangyu Pavilion ay may sama ng loob kay Lin Zuan. Sa makatuwid, wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagkilos sa sandaling ito. Si Lin Zuan, sa kanyang tabi, ay nakalusot lamang sa paglilinang at lumabas sa Samsara Pond. Maghanda sa pagbabalik sa palasyo para magpahinga. Pagkatapos, pumasok sa reincarnation pool. Gayunpaman, bago bumalik sa palasyo, napigilan siya ng isang figure. Anong meron? Tanong ni Lin Zuan sa malalim na boses. Sa harap, nakatayo ang isang matangkad na lalaki. Mukha siyang middle-aged, pero may puting buhok. Pati ang kilay ay puti. Nakatayo siya doon na may sobrang solemn na ekspresyon. Siya ang nakatatandang awuswang ng Wangyu Pavilion. Ang kanyang cultivation level ay napakalakas, mas malakas pa kaysa kay Zhao Wuji at sa iba pa. Umabot sa antas 70 ng ikalawang baitang. Nasa likod ni Awuswang ang kanyang mga kamay, ang kanyang puting buhok ay lumilipad sa hangin. Parang mga Diyos at demonyo. Tumingin siya kay Lin Zuan at nagtanong sa malalim na boses, narinig ko na ibinabalik mo ang stone tablet. Naunawaan din niya ang 3 lihim na pamamaraan. Totoo ba?
Tumango si Lin Xuan at walang itinago. Tuwang-tuwa si Au Huang, at sinabi niya, ibigay ang lihim na pamamaraan. Bakit? Kumunot ang noo ni Lin Xuan. Bakit ko ibibigay sa iyo ang lihim na pamamaraan na natutunan ko? Boy, isa kang disipulo ng Samsara sect, at ako ang elder sa Samsara. I asked you to teach, so you teach. Ang daming kalokohan. Nagdilim din ang ekspresyon ni Lin Xuan. Kahit si Chen Tiangang ay walang sinabi. Kahit si Patriarch Yao Guang ay walang sinabi. Ang kabilang partido ay talagang tumalon. Sino ang kabilang partido? Ngumisi siya. Paano kung hindi ako magbayad? Hindi sa iyo ito. Bilang isang elder, kaya kitang harapin at basahin ang iyong mga alaala. Huwag isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo sa suporta ng iyong ninuno sa ikatlong baitang. Hahaha. Matapos marinig ito, tumangala si Lin Xuan sa langit at tumawa. Ginagawa ko ba ang lahat ng gusto ko? Nakikita kita, talagang pinagkakaguluhan mo ang tama at mali, at ikaw ay sobrang mayabang. Ngayon, hindi ko ito babayaran, ano ang maaari mong gawin sa akin? Pagkatapos sabihin iyon, humakbang pasulong si Lin Xuan. At nagalit si Au Huang. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, at ipinalakpak niya ang kanyang palad patungo kay Lin Xuan. Ang malakas na kapangyarihan ay nagulat sa maraming tao. Napalingon ang lahat, at ang ilan ay sumugod pa. Anong nangyari? Hindi maganda. Parang kumikilos ang matanda. Ito ay si Elder Au Huang, sino ang kanyang inaatake. Ito ay si Long Zon. Gumagawa siya ng aksyon laban kay Long Zon. Hindi ba? Si Long Zon ang aming nangungunang talento. Ngayon, naibalik na ang likas na apoy ng tao. Maging ang ninuno ay lubos siyang pinuri, sino ang nang-ahas na gumawa ng isang bagay sa kanya? Bobo ka ba? Hindi mo ba alam na si Au Huang ay mula sa Wangyu Pavilion? Ang relasyon ng dalawang partido ay parang tubig at apoy. Tapos na, magkakaproblema na si Long Zon. Si Au Huang ay isang 70 antas na hari ng Diyos. Kahit gaano pa kalakas si Long Zon, hindi niya ito kayang labanan. Maging si Chen Tiangang ay naalarma. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Siguradong naghihingalo na ang master ng Wangyu Pavilion, gusto niyang kumilos. Sa kabilang panig, lumitaw din ang figure ni Patriarch Yao Guang. Pinagmasdan niya ang tagpong ito nang may kumikislap na mga mata at hindi napigilan. Halatang pumayag. Hindi na nakayanan ni Chen Tiangang, at handa siyang iligtas siya. Gayunpaman, mas mabilis si Lin Xuan. Hinarap ni Lin Xuan ang palad na ito nang walang anumang pag-iwas. Sa halip, sumuntok siya. Sa isang iglap, nagsalpukan ang dalawang atake. Naharang ang malaking kamay ni Au Huang at hindi na siya makagalaw. Ano? Natigilan ang mga tao sa paligid nang makita ang eksenang ito. Maging si Chen Tiangang ay natigilan. Na-block. Maari talagang harangan ni Lin Xuan ang 90th level God King. Ito ay hindi kapanipaniwala. Bagamat nakaharap na ni Lin Xuan ang 88th level God King noon, kaya niyang walisin ang lahat ng direksyon. Pero mas malakas ang level 90. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring harangan ito ni Lin Xuan ngayon. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Tila muling bumuti ang lakas ni Lin Xuan sa panahong ito. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Chen Tiangang. Hindi na siya kumilos, sa halip ay nanood ng palabas ng tahimik. Ang mga tao ng Wangyu Pavilion ay labis na mayabang, at natatakot ako na matamaan nila ang isang brick wall sa pagkakataong ito. Bahagyang sumimangot din si Ancestor Yao Guang. Ang pinakanagulat na tao ay si Au Huang. Hindi makapaniwala si Au Huang. Harangin talaga ng kalaban, niloloko mo ba ako? Isa siyang 90th level God King. Yung mga below level 90 ay langgam lang sa mata niya. Madali niya itong durugan hanggang mamatay. Pero paano naman ngayon? Ang munting langgam na ito ay talagang hamarang sa kanyang pag-atake. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi nakakagulat, ang kabilang partido ay nagawang walisin ang Immortal Ruins. Siya ay tunay na isang henyo. Minamaliit mo ang ibang tao. Huminga ng malalim si Au Huang. Ngayon pa lang, random blow lang iyon mula sa kanya. Next, magseryoso na siya. Boy, napakagaling mo talaga, pero kahit gaano ka kalakas, may limitasyon ka. Ipapaalam ko sa iyo na ang aking lakas ay lampas sa iyong imahinasyon.
Si Ao Wushuang ay sumangot ng malamig, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog. Ang kapangyarihan ng 6 na reinkarnasyon ay lumaganap sa buong mundo. Pakiramdam ang kapangyarihan. Nagsimulang manginig ang mga katawan ng mga nanunood sa labanan. Ang batang disipulo ay hindi makatiis. Maging ang mga matatanda ay manhid. Maging si Lin Zuan ay sumimangot. Nakaramdam siya ng matinding pressure. Para siyang sipsipin sa reincarnation. Sa kawalan, isang pinto ng 6 na mga landas ng reinkarnasyon ay lumambot. Bumukas ang pinto sa 6 paths of reincarnation, at isang kamay ang nakausli mula sa loob. Ang kamay ng reincarnation. Hinawakan niya si Lin Zuan. Ang kapangyarihan ng reincarnation sa itaas ay parang malawak na karagatan. Kapag nahuli, dinala siya sa gate of reincarnation. Siya ay agad na masasangkot sa reincarnation at hindi na muling lilito. Hinawakan ng palad na ito si Lin Zuan. Napataas ang puso ng lahat. Maaari bang pigilan ito ni Lin Zuan? Sumulyap si Patriarch Yao Guang kay Chen Tiangang. Nalaman kong hindi kumilos si Tiangang. Malamig siyang ngumuso. Sa tingin ba ni Chen Tiangang ay makakalaban si Lin Zuan? Walang biro. Nag-aalala rin si Ainang, Lolo, ano ang ginagawa mo? Halika sa pagliligtas dali. Walang pagmamadali, maghintay ka lang. Siguro ang maliit na taong ito ay maaaring lumikha ng mga himala. Si Chen Tiangang ay mukhang umaasam. Naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihang ito, galit na umungal si Lin Zuan. Pinasigla din ito ang kapangyarihan ng reincarnation. Sa likod niya, may lumitaw na multo. Ang phantom ng Human Emperor. Nakatayo, selyo ng Human Emperor. Isang malaking selyo ang bumaril pasulong. Ito ay isang natatanging kasanayan sa reincarnation. Bilang karagdagan, gumamit din si Lin Zuan ng espada para mangibabaw. Kataas-taas ang kapangyarihan, kalawakan. Sa isang atake ng espada, namumuno siya sa lahat ng direksyon at lahat ng kaharian ay tumataas at bumaba. Dalawang puwersang walang kapantay ang nagbanggaan. Ang langit ay gumuho. Ang nakakatakot na batas ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga batang disipulo ay pinigilan ng puwersang ito at napaluhod. Maging ang mga matatanda ay patuloy na umaatres, kumukulo ang kanilang dugo. Tulad ni na Zhao Wuji at Sheer Sword God, nandito rin sila. Natigilan sila. Ang natitirang kapangyarihan ng enerhiyang ito lamang ay lampas sa kanilang imahinasyon. Masyadong malakas. Napakalakas talaga ni Lin Zuan. Hinarang ni Lin Zuan ang kamay ng reincarnation sa kalangitan. Malamig niyang sinabi, sa kaunting lakas na ito, gusto mong nakawin ang aking lihim na pamamaraan. Natatakot ako na hindi ako sapat na kwalipikado. Malungkot ang mukha ni Ao Wushuang, at malamig siyang ngumuso. Siya ay talagang walang katulad na henyo. Upang may sigaw ang kapangyarihan ng Human Emperor sa ganoong lawak. Ngunit sa kasamaang palad, ang iyong paglilinang ay masyadong mahina. Ang selyo ng reincarnation. Si Ao Wushuang ay umungal ng pagiging anak ng anak. Sa loob ng Gate of Reincarnation, ang malaking kamay ay sumundot at mabilis na bumuo ng mga seal. Isang sinaunang imprint din ang nabuo. Pagkatapos, kumuha siya ng isang matigas na larawan.